Nakikita natin si Jinwoo na natutulog sa kanyang kwarto nang makatanggap siya ng tawag mula kay Gina na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang dumalo sa isang meeting sa paaralan nito at doon niya na-realize na late na siya. Pumunta siya agad sa school ni Gina at napansin nitong iba ang itsura niya at maging ang mga kaklase nito ay nakahanap ng interes sa kanya. Kaya inalok siya ni Gina na ipakilala sa isa sa kanila dahil wala pa siyang girlfriend, pero sinabi niya na late na sila. Nakipag-usap siya sa guro ni Gina na nagsabi na pwede itong makapasok sa medical school dahil napakagaling niyang estudyante. Pero nagtanong ang guro kung papayagan ba niyang maging hunter si Gina kung sakaling magising ang kapangyarihan nito at sinabi ni Jinwoo na hindi, kaya humiling ng pabor ang guro sa kanya. Nakilala natin si Sony at ipinakita ni Jinwoo ang larawan ni Gina kaya na-realize nito na kapatid siya ni Gina. Sinabi ni Sony na hindi na siya babalik sa school dahil gusto niyang mag-focus sa kanyang career pero sinabi ni Jinwoo na hindi siya pwedeng mabuhay bilang Ira Hunter. Tumanggi itong makinig at ipinaalala sa kanya na I-rank lang din siya, pero ipinaliwanag ni Jinwoo na hindi naman niya sinasabing sumuko ito. Nakikita natin si Jingshil sa airport habang sasalubungin niya si Dansu papuntang Korea at nakilala siya nito bilang chief ng Hunters Association. Tinanong niya si Dansu kung gaano ito katagal mananatili at sinabi nito kay Jill na huwag mag-alala dahil hindi siya magtatagal. Alam ni Jill na gusto nitong makipagkita kay Jinwoo at Eugene dahil may kinalaman sila sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Pero sinabi ni Dansu na huwag siyang magpanggap na walang alam dahil alam ng surveillance team na nandoon siya para patayin ang dalawa. Nakikita natin si Choi kasama si Guni na nagbunyag na ang mga halimaw sa Jeju Island ay nag-evolve na at sinusubukan ng gamitin ang kanilang mga pakpak para lumipad sa dagat. Alam ni Choi na hindi pa sila kayang lumipad ng malayo dahil nahuhulog pa rin sila sa dagat pero iniisip niyang magiging mas malaking banta pa ang mga ito sa hinaharap. Bumalik tayo kay Jinwoo na sumama sa mga ibang hunter na naghihintay malapit sa isang gate at binati niya si Sang na napansin na kasama niya si Song Yi. Nalaman natin na hiniling ni Jinwoo kay Sang na isama ito sa raid at sinabi ni Sang na tamang-tama ang timing dahil kakalabas lang ng sarang gate. Biglang lumapit ang isang lalaking nagngangalang Chu at hindi siya nakilala ni Jinwoo kaya ipinakilala ni Sang na isa siyang A-rank hunter at siya ang magsisilbing tank ng grupo. Ipinaliwanag ni Sang na magkakaroon sila ng on-site practice at si Shu ang magiging leader ng assault team pero minamaliit nito si Jinwoo at Song dahil pareho silang A-rank hunters. Sinabi ni Sang na may 10 hunter sa team at kalahati sa kanila ay nasa beer rank pero sinabi ng kanyang assistant na si Han kay Jinwoo na hayaan na lamang nilang sila ang gumawa ng lahat dahil karamihan sa kanila ay mga baguhan. Pumasok ang team sa gate pero biglang may naramdaman si Jinwoo na kakaiba at naging pula ang gate kaya nagtataka ang lahat kung ano ang nangyayari. Alam ni Jinwoo na nasa panganib sila kaya sinabi niya kay Sang na tawagan ang assault team pero bigla siyang nahigop papasok sa gate. Nalaman ni Beck ang nangyari at nagtataka kung bakit naging pula ang gate kaya nagpasya siyang imbestigahan ito mismo. Natagpuan ng team ang kanilang mga sarili sa gitna ng kung saan at nagtataka kung bakit nawala ang gate. Sinabi ni Chu na nasa red gate sila. Ipinaliwanag ni Jinwoo na wala na silang koneksyon sa labas at ang tanging paraan para makalabas ay talunin ang boss o hintayin na bumagsak ang gate. Bigla silang inatake at tinamaan ng palaso ang isa sa mga siren hunter kaya naghanda ang lahat para lumaban. Napagtanto ni Song na iniligtas siya ni Jinwoo at nakita ni Chu ang mga elves sa itaas nila. Napansin ni Jinwoo na ang mga pinakamahihina sa grupo ang unang tinarget kaya tumalon sila palayo at sinabi ni Chu na kailangan nilang sundin ang kanyang utos para mabuhay. Pero sinabi niyang hindi niya kayang pamunuan silang lahat kaya nagpasya siyang hatiin sa dalawang grupo ang lahat at sinabing sisiguraduhin niyang mabubuhay ang lahat sa kanyang grupo. Gusto ng isa sa mga si-rank hunter na sumama sa kanya pero itinulak siya ni Chu at sinabi na tanging mga B-rank hunter lamang ang papayagang sumama. Ipinaliwanag niya na ang isang araw sa Red Gate ay katumbas lamang ng isang oras sa labas at maaari silang maipit doon ng ilang buwan kaya kailangan nilang iwan ang mga patay. Nagpasya si Hyejin na sumama sa grupo ni Jinwoo dahil nakita niya itong sumalo ng palaso kaya alam niyang maaasahan ito. Sinabi ni Chu na ang kanyang grupo ay dadaan sa main road at nagpasya si Jinwoo na dumiretso sa gubat. Pagkahati nila napansin ni Chu ang mga claw mark sa puno kaya alam niyang may ice bear sa lugar. Iniisip niyang mauubos ang grupo ni Jinwoo pero hindi ito pinansin ng kanyang kasama at sinabi na paghandaan na ang laban habang lumalabas ang grupo ng mga ice bear. Inatake siya ng isa sa mga bear pero sinalag niya ito gamit ang kanyang kalasag at hiniwa sa kalahati. Samantala sinabi ni Hyejin kay Jinwoo na nasa teritoryo sila ng mga ice bear kaya iminungkahi nitong bumalik na lang pero sinabi ni Jinwoo na mas lalalim pa sila sa gubat dahil alam niyang mas malaking banta ang mga elves. Na-realize niyang sobrang lamig kaya kinuha niya ang mga jacket mula sa kanyang inventory at ibinigay sa lahat para suotin. Nagulat sila kung bakit may 4 na jacket si Jinwoo dahil kahit mataas na rank na hunter ay hindi pwedeng magdala ng higit sa 3 item. Tinanong siya ni Song kung sino siya pero pinaalala niya na siya ang nagdala sa kanya doon kaya iniisip niyang responsibilidad niyang protektahan ito pero gusto niyang tumigil ito sa pagtatanong at sinabi rin niya sa iba na gawin ang parehong bagay. Lumabas ang isang ice bear kaya nataranta ang kanyang mga kasama pero naghanda siyang harapin ito.
Samantala nakita natin si Beck sa Red Portal at napagtanto niyang tuluyan na itong naisara at sinabi ni Sang na nasa loob si Jinwoo. Tinanong ni Beck kung anong rank niya kaya sinabi ni Sang na isa siyang air-rank hunter pero iniisip niyang nag-reawaken si Jinwoo. Dumating si Dongsu at nagtataka si Beck kung bakit nandito ito dahil dapat nasa Amerika siya pero tinanong siya ni Dongsu kung bakit niya pinayagang pumasok ang mga air-rank hunters sa gate at alam niyang nasa loob si Jinwoo. Iniisip ni Jingshou na maswerte si Beck dahil hindi makakapasok si Dongsu. Bumalik tayo kay Jinwoo na tinalo ang mga ice bear gamit ang kanyang sariling kamay at nagsimulang kumain ng karne ang iba. Iniisip ni Hyejin na may mga bear pa sa paligid kaya sinabi niyang hindi sila pwedeng maging kampante pero nagtataka si Sunny kung bakit iniwan sila doon ni Jinwoo. Pumunta si Jinwoo sa lungga ng mga ice bear at tinawag ang kanyang Shadow Army at iniutos na umatake. Sumugod sila at sinubukan silang labanan ng mga bear pero binuhay ulit ng mga mage ang mga knight at napansin ni Jinwoo na nauubos ang kanyang mana. Lumabas ang higanteng bear kaya sinubukan ng kanyang Shadow Army na patumbahin ito pero nilipol sila at napagtanto niyang ubos na ang kanyang mana. Inutusan niya si Eagers na labanan ito at sinubukan siyang durugan ng bear pero nakakontra siya at hiniwa ang mga paa nito. Sinubukan nitong pakawalan ang kanyang kapangyarihan pero pinutol niya ang ulo nito. Napahanga si Jinwoo at napagtanto niyang mas malakas pa si Eagers kaysa sa kanya. Ginawa niyang shadow ang lahat ng bear at idinagdag sa kanyang hukbo. Samantala nakikita natin ang grupo ni Chu na nahihirapan sa pakikipaglaban sa mga elf at nagmamakaawa ang mga kasama nito na iligtas sila pero namatay silang lahat. Hindi makapaniwala si Chu dahil malapit na sana siyang maging elite member ng White Tigers pero hindi niya kayang tapatan ang mga elf. Nakita niya ang isa sa mga ito na nakangiti kaya natakot siya at tumakbo palayo habang pinagmamasdan siya ng kanilang boss mula sa malayo. Bumalik tayo kay Sang na napansin na 3 oras na ang lumipas mula nang pumasok ang mga hunter sa gate at iniisip ni Dongsu na patay na si Jinwoo. Kaya iniisip na niyang umalis pero nagtataka siya kung anong ginagawa ni Jinwoo sa loob ng gate dahil hindi naman siya miyembro ng White Tigers. Ipinahayag ni Sang na kaibigan niya si Jinwoo kaya pinayagan niya itong sumama sa party pero sinakal siya ni Dansu at tinanong kung ano ang binabalak nito. Sinabi ni Beck kay Dansu na bitawan ito pero sinabi ni Dansu na hindi siya tatanggap ng utos mula kay Beck. Pareho nilang pinalabas ang kanilang kapangyarihan na nagdulot ng napakalakas na shockwave at sinugod ang isa't isa pero pinigilan sila ni Jishil. Sinabi nito na napatay si Dansuk ng mga halimaw pero hindi naniwala si Dongsu at iniisip niyang si Eugene ang pumatay sa kanyang kapatid. Nagtataka si Jill kung bakit hinabol niya si Jinwoo at sinabi nito na gusto lang talaga niyang makahanap ng dahilan para pumatay ng tao. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe kaya nagpasya siyang umalis. Nakikita natin si Chu na naglalakad sa gubat at nakita niya ang mga natalong bear kaya nagtataka siya kung ang grupo ni Jinwoo ang pumatay sa mga ito. Pero iniisip niyang hindi dapat sila ganoon kalakas kaya iniisip niyang gawa ito ng mga elf. Nakita niya ang grupo ni Jinwoo na nagpapahinga at nagtataka siya kung bakit buhay pa sila. Napansin niyang kompleto sila at may sapat na gamit para mabuhay. Nagalit siya at sinisi sila sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Sinasabi niyang nolipol sila dahil kulang sila sa supply. Inakusahan niya silang itinago ang pagkain at gamit ng party at tinakat niyang papatayin sila. Pero biglang sinampal ni Jinwoo si Chu sa lupa at sinabi nitong siya ang dahilan kung bakit namatay ang mga kasamahan niya. Alam ni Jinwoo na sinusundan sila ng mga elf kaya tinawag niya ang mga ito at lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan. Sinabi ng kanilang pinuno na si Bar-Uka na basura ang mga tao kaya tinanong ni Jinwoo kung sila ang tinutukoy nito at nagulat si Bar-Uka na naiintindihan ni Jinwoo ang kanyang sinasabi. Iniisip ni Jinwoo na dahil ito sa system. Sinabi ni Bar-Uka na gusto siyang labanan ng kanyang sundalo. Nakilala ni Jinwoo na ito ang elf na umatake sa kanila kaya agad niyang pinutol ang ulo nito. Sinugod niya si Bar-Uka pero nasalag nito ang kanyang atake at tinanong siya kung bakit siya nakikisama sa mga tao dahil hindi siya tulad ng iba. Ipinahayag ni Bar-Uka na ang mga elf ay nakakarinig ng tinig sa kanilang isipan kapag nakakakita ng tao pero tuwing tinitingnan niya si Jinwoo ay hindi niya ito naririnig. Kaya ayaw na niyang lumaban at nangako siyang patatawarin siya kung ibibigay niya ang kanyang mga kasama. Tinanong ni Jinwoo kung bakit nakikipaglaban ang mga elf sa mga tao at sasagutin na sana ni Bar-Uka pero bigla itong nag-glitch at muli niyang sinabing ibigay ang kanyang mga kasama. Naguguluhan si Jinwoo at sinabi ni Bar-Uka na tanggapin ang alok niya pero tumanggi si Jinwoo. Napagtanto ni Bar-Uka na gusto nitong lumaban at sinabi niyang mas marami sila pero agad na tinawag ni Jinwoo ang kanyang Shadow Army. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kasama sa nakita at nagtataka kung paano niya ito nagagawa. Inutusan ni Bar-Uka ang kanyang mga tauhan na umatake at nagsimula ang labanan laban sa Shadow Army. Tumakbo ang mga kasama ni Jinwoo pero naghanda ang mga archer na barilin sila kaya mabilis na pinutol ni Jinwoo ang mga ito. Napansin niyang nauubos na ang kanyang mana dahil nahihirapan ang kanyang mga sundalo laban sa mga elf.
Sinugod siya ni Baruka at alam ni Jinwoo na napakalakas nito at iniisip niyang hindi niya ito matatalo kahit pakasama si Igris. Naglaban sila at tila magkapantay sila pero nakalapag si Baruka ng malakas na sipa. Sinabi nitong natutuwa siya pero biglang tinamaan siya ng malakas na fireball mula sa mga Shadow Mage. Nakita ni Chu ang pagsabog at sinugod niya si Jinwoo kasabay ng pagtakbo ni Baruka papunta kay Jinwoo pero biglang lumitaw si Igris at sinaksak si Chu. Napagtanto ni Chu na alam ni Jinwoo ang kanyang galaw. Ginawa ni Jinwoo itong isa sa kanyang mga minion at itinulak palayo si Baruka. Nagpa siya si Jinwoo na pangalanan siyang Iron at naglabas ito ng malakas na sigaw na nakapagpa-provoke kay Baruka. Sinugod niya ito at nakipaglaban. Sinasabi kay Iron na mabagal siya. Pinapanood ni Nasong at ng iba ang laban at wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Napagtanto nilang ibang level na ang labanan. Sinabi ni Baruka na walang laban si Iron sa kanya kaya tinawag ni Jinwoo si Igris at sumali sila sa laban. Pinagtulungan nila si Baruka pero nakakasabay pa rin ito. Gumamit ulit ng provoke si Iron kaya tinamaan siya ni Baruka ng napakalakas na atake pero biglang sinaksak ni Jinwoo si Baruka mula sa likod. Napansin niyang hindi niya nataman ang vital area at sinabi ni Baruka na huwag siyang maliitin pero sinabi ni Jinwoo na mahina ang kanyang mga sundalo at napagtanto niyang nalipol na ang kanyang Shadow Army. Nagalit siya at sumugod. Hinagis niya ang kanyang kutsilyo pero hindi tumama kaya kinutsa siya ni Baruka. Pero gamit ang ruler's hand, hinailan niya pabalik ang kutsilyo at muntik nang tamaan si Baruka pero nasalo nito. Nabali ang kanyang kutsilyo at hinawakan ni Iron si Baruka habang pinasabugan siya ng mga mage ng apoy na nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Pero nakawala pa rin si Baruka at tinakot silang lahat na papatayin niya sila. Sinaksak ulit siya ni Jinwoo at sinabi na tapos na ang laban. Hindi ito makapaniwala pero lumitaw si Iron sa kanyang likod at dinurog siya gamit ang kanyang maso. Nag-level up si Jinwoo pero patuloy pa rin sa pagdurog si Iron kaya sinabi niyang huminto ito. Tinanong siya ng kanyang mga kasama kung tapos na ba ang laban at sinabi niyang makakauwi na sila kaya nagdiwang sila. Sinabi ni Sang na isang linggo na ang lumipas sa loob ng gate at sinabihan niya si Beck na umuwi na pero nagpumilit itong manatili dahil ang mga miyembro ng kanyang guild ay natrap pa rin sa loob. Biglang bumalik sa normal ang gate at iniisip ni Beck na iniligtas sila ni Chu pero ang grupo lang ni Jinwoo ang nakalabas. Nawala ang gate kaya napagtanto ni Beck na hindi nakalabas si Chu at hindi makapaniwala na ang mga low rank hunter lang ang nakaligtas. Nagtaka siya kung ano ang nangyari at sinabi kay Jinwoo na gusto niya itong kausapin pero tumanggi itong magsabi ng kahit ano. Sinubukan siyang takutin ni Beck at sinabi na 6 na miyembro ng White Tigers ang nawawala at siya ang in charge kaya gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Pero sinabi ni Jinwoo na iniligtas niya ang 2 miyembro ng guild at dapat magpasalamat si Beck sa kanya kaya humingi ito ng tawad sa kanyang inasal. Habang paalis si Jinwoo, tinanong ni Beck si Hyejin kung bakit tila masama ang loob niya. Sinabi nito na hindi niya alam at biglang nagiba ang mood nito matapos nilang talunin ang boss. Sinabi ni Sang na baka pagod lang ito at hindi naman siya masamang tao. Kaya iniutos ni Beck kay Sang na dalhin si Jinwoo sa kanilang guild. Inihatid ni Jinwoo si Song sa bahay nila, at sinabi ni Song na mag-ingat siya at nagpapasalamat siya sa lahat ng ginawa ni Jinwoo para sa kanya. Habang pauwi na si Jinwoo, tinitigan niya ang kutsilyo ni Baruka at naalala niya na hindi niya ito nagawang gawing isa sa kanyang mga minion dahil hindi pa siya sapat na malakas para kontrolin ito. Kinabukasan, dumalaw si Eugene kay Jinwoo at sinabi na kailangan nilang umalis, pero kailangan daw nilang may sunduin muna. Sumama si Song sa van at tinanong siya ni Jinwoo kung nakatulog ba siya dahil madaling araw na siya nakauwi. Inisip tuloy ni Eugene na magdamag silang magkasama. Paalala niya kay Jinwoo na menor de edad si Song pero binaliwala ito ni Jinwoo at nagpatuloy sila papunta sa kanilang susunod na mission. Habang nasa raid, pinanood ni Eugene ang mga minion ni Jinwoo na pinapatay ang mga monsters at hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Tinanong niya si Jinwoo tungkol sa kanila, at ipinaliwanag ni Jinwoo na siya mismo ang tumawag sa kanila gamit ang kanyang skill. Pagkatapos ng laban, inutusan niya ang mga minion na kunin ang mga mana crystal, pero sinabi ni Eugene na siya na lang ang kukuha. Binigyan siya ng isang knight ng gusto niya. Samantala, sa isang lugar ng pagkasira, nakita natin ang isang misteryosong lalaki. Nagpanik ang isang sundalo nang makita siya pero sinabi ng lalaki na huwag siyang matakot at buhay pa ang mga kasama niya. Ipinaliwanag pa niya na gusto lang niyang umuwi. Bumalik tayo kay Jinwoo na nagdiriwang kasama si Eugene dahil nakumpleto na nila ang 19 na raids. Tinanong niya si Eugene kung ano ang plano niya at sinabi ni Eugene na kukuha siya ng pagsusulit para makuha ang Guildmaster's license at gagamitin ito para makipag-negotiate sa kanyang ama. Pero sinabi ni Jinwoo na matagal muna silang hindi magkikita dahil may pupuntahan siya.
Iniisip ni Eugene na iniiwasan siya ni Jinwoo at binanggit na ayaw sa kanya ni Young, at hindi sila nagkakaroon ng oras bilang magkapatid. Sinabi niya na sobrang dami ng nagawa ni Jinwoo para sa kanya at gusto niyang maging tunay silang magkapatid. Sinabi naman ni Jinwoo na sisimulan na niya itong ituring bilang nakababatang kapatid. Nakikita natin ang misteryosong lalaki na nakakulong at pinag-uusapan ng mga gwardya. Nalaman natin na ang pangalan niya ay Ilhan at natrap siya sa isang gate 10 taon na ang nakalipas, pero napunta siya sa Amerika. Hindi siya marunong mag-English kaya kailangan nilang kumuha ng Korean interpreter para ma-interrogate siya. Kaya tinawag nila si Dongso. Bumalik si Jinwoo sa Demon's Castle at naalala niya na level 20 pa lang siya noong nakalaban niya ang Cerberus, pero ngayon triple na ang level niya kaya iniisip niyang madali na lang talunin ang mga monsters sa dungeon. Ginamit niya ang kanyang key para buksan ang pinto at nakatanggap siya ng quest para makolekta ang 10,000 kaluluwa ng demon sa castle. Napaisip siya na napaka-imposible ng dami pero determinado siyang tapusin ito dahil kailangan niya ng mga item para makagawa ng Elixir of Life. Habang kausap ni Eugene ang kanyang ama, sinabi niyang gusto niyang maging leader ng kanilang guild pero alam ni Han na tinulungan siya ni Jinwoo para makuha ang guild master license. Iniisip ni Han na hindi pa karapat-dapat si Eugene na maging leader pero binigyan pa rin siya ng pagkakataon sa kondisyon na ma-recruit niya si Jinwoo sa kanilang guild. Bumalik tayo kay Jinwoo na tinatalo ang mga demons sa unang palapag pero sinabi ng system na hindi niya sila kayang gawing minion dahil kontaminado ang kanilang mana. Nakakuha siya ng permit para makapasok sa second floor pero maaari niya lang itong gamitin sa teleportation circle. Ayaw niyang maglakad dahil napakalaki ng dungeon kaya tinawag niya ang leader ng Ice Bears at iniutos na dalhin siya nito sa teleportation circle. May mga demons na hamarang pero tumakbo lang ito at na-impress si Jinwoo sa lakas nito kaya pinangalanan niya itong Tang. Nakikita natin si Hein sa swimming pool at napapansin ng ibang babae na sobrang ganda niya. Naalala niya na sinabi ni Choi tungkol sa winged monsters mula sa Jeju Island at nagtataka siya kung bakit hindi ito sinasabi sa publiko. Sinabi ni Choi na utos ito ng association para hindi magpanik ang lahat pero sinabi rin niya na kailangan nilang palakasin ang kanilang guild para talunin ang mga monsters. Patuloy si Jinwoo sa pagpatay ng demons at napansin niya na punong-puno ng B-rank monsters ang dungeon pero mas lalong lumalakas ang mga ito habang umaakyat siya sa castle. Madali para sa kanya ay clear ang bawat palapag basta nakatuon lang siya sa mga demons na may dalang entry permits. Iniisip niya na may 100 palapag ang castle at kailangan niyang magmadali dahil kaunti na lang ang pagkain niya para marating ang pinakamataas na palapag. Samantala, sinabi ni Hyejin kay Sang na wala si Jinwoo sa bahay at iniisip niya na hindi na dapat sila pumunta doon. Alam ni Sang na hindi na siya sumasali sa mga raid at sinabi na ang huling lokasyon niya ay nasa gitna mismo ng urban area. Tinanong ni Hyejin kung paano niya ito nalaman at sinabi ni Sang na trabaho niya itong alamin, pero iniisip niya kung saan talaga nagpunta si Jinwoo. Natapos ni Jinwoo ang kanyang quest at nakita niya ang lord ng lower floors. Nakipaglaban ang kanyang mga minion sa mga demons at napansin niya na tumaas ang kanyang intelligence kaya mas kontrolado na niya ang kanyang army. Pero biglang umatake ang boss kaya sinuntok niya ito ng malakas at napalipad. Napansin niya na mas malakas na rin siya, pero mabilis na nakabangon ang boss at umatake ulit kaya binigyan siya ni Iron ng shield at ginamit niya ito para ipagtanggol ang sarili. Nakakita siya ng opening kaya umatake siya pero muntikan na siyang tamaan at ginamit niya ang ruler's hand para pigilan ang atake at nakailag siya. Napansin niya na nababasa ng boss ang galaw niya kaya alam niya na kailangang tamaan ang ulo nito para matalo ito. Tumakbo siya at hinabol siya ng boss pero nakita niya ang isang gusali at ginamit niya ang kanyang skill para akyatin ito. Nabangga ng boss ang gusali at sinamantala niya ito para umatake, hiniwa niya ang leeg ng boss. Bumagsak ito at nadaganan ng mga debris ang katawan nito at nakatanggap siya ng World Tree Fragment bilang reward. Sa interrogation room, tinawag ni Danso na talking monster si Ilhan pero ipinaliwanag ni Ilhan na tao siya at pwede nilang i-test ang kanyang DNA kung hindi sila naniniwala. Galit siya dahil naistorbo siya ng kanyang boss noong magsisimula na siya sa kanyang ginagawa. Tinanong ni Ilhan kung gaano karami ang alam ni Danso tungkol sa gates at magic beasts at iniisip niya na paparating na ang pinakamasamang sakuna at gusto niyang pigilan ito. Iniisip ni Dongso na kaya nilang pigilan ito kung pagsasamahin nila ang lahat ng hunters sa buong mundo pero sinabi ni Ilhan na wala silang laban. Nang chinek niya ang record ni Ilhan, nalaman niyang ama siya ni Jinwoo kaya tinakat niya ito na papatayin niya siya at sinabing patay na ang kanyang anak. Sa isang lugar, may mga firemen at mga tao na nagsasabing ang sakuna ay gawa ng 2 S-rank hunters pero maswerte sila dahil hindi lumala ang pinsala dahil natalo agad si Dongso. Bumalik tayo kay Jinwoo na pinapatay ng kanyang mga minion ang mga demons sa ika-75 palapag at sinabi niya sa boss na one-sided ang laban pero nakatitig lang ito sa kanya. Iniisip niya kung nakakaramdam din ba ng takot ang mga magic beasts bago niya ito tuluyang patayin. Naka-level up ulit siya pero napansin niyang naubos na ang pagkain niya at iniisip niyang mahaba pa ang
Lakbayin niya dahil may 25 palapag pa siyang aakyatin. Nalaman natin na nakatanggap siya ng earrings at necklace mula sa mga boss na natalo niya at ito ay parte ng set na nagpapalakas ng stats niya. Pero kailangan pa niya ng isang item para makumpleto ito at iniisip niyang ibibigay iyon ng susunod na boss. Nakakuha rin siya ng item na tinatawag na Avaricious Glass na nagpapalakas ng magic power ng kanyang mga mage. Binuksan niya ang isang cursed loot box at nakakuha siya ng key pero walang ibinigay na impormasyon ang system tungkol dito. Napansin niya na nakolekta na niya ang 2 item na kailangan para makagawa ng Elixir of Life at iniisip niyang hanapin ang huling item para mailigtas ang kanyang ina pero nagdesisyon siyang tapusin na muna ang araw at babalik na lang ulit. Napansin niyang tumaas ang kanyang level pero iniisip niya na kailangan pa niyang maging mas malakas para makuha ang huling item ng Elixir. Iniisip niya na hindi na siya makaka-level up bilang isang E-rank hunter dahil hindi siya makakasali sa mga high level raids. Kaya napagdesisyonan niyang ipa-reassess ang kanyang rank. Makikita natin si Han sa Hunter Association habang tinitingnan niya ang mga kandidato na nandun para ma-assess. Nagulat siya nang makita si Jinwoo at agad niya itong ni-report kay Beck, kaya nagdesisyon itong pumunta agad doon. Isa sa mga kandidato ang nagsabi na gusto niyang maging hunter para kumita ng pera at may taguyod ang kanyang pamilya. Kaya naman sinabi ng isa pa na huwag siyang mag-alala dahil kikita pa rin siya basta hindi siya maging E-ranker. Dumating ang pagkakataon ni Jinwoo para sa test at sinabi ng examiner na ilagay niya ang kanyang kamay sa itim na kristal. Pagkapatong niya ng kamay, paulit-ulit na error ang lumabas. Tinanong ng director kung ano ang problema, at sinabi ng examiner na parang sira ang machine. Sinubukan din ng director pero nagkaroon pa rin ng error. Nagulat siya sa resulta. Sinasabi na walang sira ang machine, pero hindi nito masukat ang magic power ni Jinwoo dahil sobrang taas nito. Napagdesisyonan nilang karapat dapat siyang maging ika-10 S-rank hunter ng bansa. Samantala, makikita si Jinjel na nakikipag-usap kay Choi tungkol sa autopsy ng Winged Ant para malaman ang magic power nito, pero matatagalan daw bago makuha ang resulta. Alam ni Choi ang tungkol sa Red Gate incident at tinanong niya kung sino ang nakatalo sa dungeon boss pero hindi daw niya alam. Biglang may narinig silang kaguluhan kaya pumunta sila para tingnan. Lahat ng tao sa association ay nakatingin kay Jinwoo dahil alam nilang hindi kayang sukatin ng machine ang kanyang power. Sinabi ng director na bumalik siya makalipas ang 3 araw para kunin ang kanyang license dahil kailangan pa nilang ma-finalize ang kanyang rank. Nais sanang lapitan siya ni Han pero biglang dumating si Choi. Nakilala siya ng lahat bilang representative ng Hunters Guild at napansin niyang kakaiba ang aura ni Jinwoo. Nagpakilala siya kay Jinwoo at tinanong kung gusto niyang sumali sa guild nila pero hindi siya pinansin ni Jinwoo at lahat ay nagulat na tinanggihan niya ang alok nito. Bigla siyang nawala at iniisip nila na assassin type siya, pero mas nagulat si Choi nang makita niyang papalapit si Beck kaya napagtanto niya na interesado rin ang White Tigers kay Jinwoo. Iniisip niyang siya nga ang nakalaban sa Red Gate boss. Makikita si Jinwoo na binabantayan ang kanyang ina at iniisip niyang maaaring magising ito anumang oras. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya si Jinchil kaya napaisip siya kung minamanmanan ba siya ng surveillance team. Ipinaliwanag ni Jinchil na trabaho nila ang eye monitor ang mga hunter pero hindi siya minamanmanan dahil sa krimen, kundi may gustong makipagkita sa kanya. Lumabas si Guni at nagpakilala bilang presidente ng Hunter Association. Binati niya si Jinwoo sa pagiging S-rank hunter pero nagtataka siya kung bakit pinapabalik siya after 3 days. Ipinaliwanag ni Gina Grace period lang iyon at gusto nila siyang makilala bago malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang rank. Sinabi niya na kailangan ng association ng magagaling na hunter pero karamihan ay sumasali sa mga malaking guild para sa pera at kasikatan. Inalok siya ni Gun na sumali sa association at ipapangako na ibibigay sa kanya ang pinakamahalagang posisyon. Nagtaka si Jinwoo kung bakit at ipinaliwanag ni Gi na kailangan nilang protektahan ang mga tao mula sa mga magic beasts. Sinabi pa nito na kung sasali si Jinwoo sa mga major guilds, masisira ang balanse at mas mabuting sumali siya sa association para maging ika-6 na puwersa na kumokontrol sa balanse. Sinabi ni Gi na gawin niya ito para sa kanyang bansa. Napaisip si Jinwoo dahil alam niyang mas magiging maganda ang kanyang kinabukasan kung sasali siya. Napansin niyang si Gi ang unang S-class hunter sa bansa at higit 80 taong gulang na pero napakalakas pa rin. Gustuhin man niyang makatrabaho ito, nagpasya siyang tanggihan ang alok at ipinaliwanag na mas gusto niyang manatili sa dungeon at patuloy na lumaban. Naunawaan ni Gun na seryoso siya at sinabi nitong kung mas bata lang siya ay gugustuhin din niyang lumaban kasama niya. Sinabi niya na hindi niya ito pipilitin at nagpasalamat sa oras ni Jinwoo. Habang umaalis si Jinwoo, napaisip si Duni at nalungkot dahil kahit S-rank healer ay hindi kayang lunasan ang pagtanda. Sinabi niya kay Gul na kanselahin lahat ng kanyang appointments dahil ayaw niyang maistorbo. Samantala, sa Amerika, nagising si Dansu sa ospital at tinanong siya ng deputy director kung si Ilhan ba ay isang magic beast. Iniisip niyang totoo dahil may taglay itong superhuman powers. Sinabi ng deputy director na bumalik siya kapag gumaling na siya. Nagtanong siya tungkol kay Ilhan at sinabi nitong sinusubaybayan nila ito pero duda silang mahuhuli nila ito dahil kahit si Dongsu ay
hindi nakayanan ito. Naalala ni Dongso na sinabi ni Ilhan na huwag idadamay ang kanyang pamilya at naiinis siya dahil nainsulto siya kaya gusto niyang maghiganti. Pero alam niyang kakailanganin niya ng artifact para talunin ito. Ipinaliwanag na ang artifacts ay high-level equipment na hindi pwedeng likhain ng ordinaryong craftsman. Makikita si Jinwoo na nagbabrowse sa online shop para sa artifacts pero nagulat siya dahil sobrang mahal ng mga ito. Napagdesisyonan niyang kailangan niyang ma-equip ng tama para makuha ang Demon's Castle. Inisip niyang ibenta ang Avaricious Glass na nakuha niya dahil doble ang damage na ibinibigay nito sa mga mages, pero naisip niyang mapapansin siya ng lahat dahil E-rank lang siya at magtataka kung paano niya ito nakuha. Naisip niyang pumasok sa isang A-rank gate para magamit ito bilang palusot at nakita niyang naghahanap ng tao ang Hunters Guild para sa mining team. Makikita si Gani na binabasa ang records ni Jinwoo at iniisip kung isa ba itong false ranker dahil parang ibang tao ang nasa litrato. Pero sinabi ni Jingsho na malabong mangyari iyon dahil may record siya ng pagiging kritikal na nasugatan. Ibinunyag ni Gul na siya ang nagbabayad ng medical bills ng kanyang ina at tuition ng kanyang kapatid kaya napagtanto ni Gi na mabuting tao siya. Pero sinabi ni Jinsho na sumali siya sa mining team ng Hunter Guild at hindi maintindihan ni Gi kung bakit niya ginawa iyon. Babalik tayo kay Jinwoo na sumama sa mga Manero at nagpakilala bilang E-rank hunter. Ipinaliwanag na sa mga malalaking raid, ang mining team ang kumukuha ng mana crystals habang ang recovery team ang nag-aalis ng bangkay ng mga monsters pagkatapos ng laban. Makikita si Choi sa loob ng gate at sinabihan niya ang lahat na umatras bago niya pakawalan ang apoy para sunugin ang mga monsters. Bumalik ang mga apoy sa kanya at inutusan niya ang tanks na protektahan siya. Nabuo ang shield at hindi nakalusot ang apoy sa kanila. Ipinaliwanag niya na hininaan niya ang apoy dahil hindi pwedeng ma-overcook ang mga katawan ng monsters. Sinabi niyang wala nang natirang magic beasts kaya inutusan niya ang lahat na sumulong. Paglabas niya ng gate, nakita siya ni Jinwoo at humanga ito sa kanya dahil nailabas niya ang lahat mula sa A-rank dungeon. Lumabas din si Hai at nakilala siya ni Jinwoo bilang Vice Master ng Hunters Guild. Ramdam niya ang napakalakas na aura nito, at ramdam din siya ni Hai pero inisip niyang baka imahinasyon lang iyon dahil biglang nawala ang aura ni Jinwoo. Pumasok ang mining at recovery teams sa gate at nagsimula silang magtrabaho. Ramdam ni Jinwoo ang magic power ng boss at naisip niyang mas malakas ito kaysa sa mga natalo niya sa Demon's Castle. Gusto niyang makita kung gaano ito kalakas. Napansin niyang minamaliit siya ng ibang workers dahil E-rank lang siya pero nang magsimula siyang magtrabaho, namangha sila sa lakas niya at natuwa na kasama siya sa team. Naghanda ang lahat para sa lunch break pero nagpasya siyang maiwan at tapusin muna ang pagmimay na. Pagkaalis ng iba, dali-dali siyang pumunta sa silid ng boss para makita ito. Napag-isipan niyang huwag itong talunin dahil magsasara ang gate at malulugi ang Hunters Guild, pero gusto pa rin niyang makita. Biglang dumating si Han at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya doon. Napagtanto ni Jinwoo na naging pabaya siya at sinabi niyang naligaw siya, pero inutusan siya ni Hai na umatras dahil nasa boss room sila. Napagdesisyonan niyang umalis pero biglang may napansin si Hai sa kanya at pinahinto siya. Naamoy niya si Jinwoo at naisip niya kung hunter ba talaga ito. Tiningnan niya ang ID nito at nalaman niyang E-rank hunter lang siya, pero pinaalalahanan niya itong mag-ingat pauwi. Bumalik si Jinwoo sa mga Manero at ikinwento nila na narinig nila ang nangyari. Sinabi ng isa na maswerte siya dahil si Hai mismo ay nagpapatrol sa dungeon kapag may libreng oras para protektahan ang lahat mula sa boss. Sinabi rin nila na hanggang pagtingin lang sila kay Hai mula sa malayo dahil ayaw nito ang amoy ng mga hunter, kaya laging may panyo na tinatakip sa ilong. Nagtaka si Jinwoo kung bakit iba ang amoy niya, iniisip na baka may kinalaman ito sa system. Pagkatapos, ibinigay ng team leader ang sahod niya at sinabi na mas mabilis silang natapos kaysa recovery team dahil sobrang bilis niyang magtrabaho. Tinanong siya kung gusto niyang sumama ulit sa team, at binanggit na may 2 raid mission ang Hunter Guild bukas. Nagtaka si Jinwoo kung paano sila nakakapagpatakbo ng 2 raid ng sabay, at ipinaliwanag ng lalaki na may 2 assault team sila dahil sila ang pinakamalaking guild sa bansa. Pumayag siyang bumalik at natuwa ang lalaki, sinabing ipapadouble niya ang sahod ni Jinwoo. Kinagabihan, inutusan ni Hai ang isang tao na imbestigahan si Jinwoo pero nalaman niyang iniimbestigahan na siya dahil interesado rin si Choi sa kanya. Nalaman din ng tao na nakasil ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, at sinabi nitong ito ang unang beses na ginawa ito ng association para sa isang low-rankang hunter. Patuloy na iniisip ni Hai kung bakit interesado sina Choi at ang association kay Jinwoo. Napansin niyang marami na siyang nakilalang hunter pero siya lang ang may kakaibang amoy na gusto niya. Kinabukasan, bumalik si Jinwoo sa mining team at nagsimulang magtrabaho sa isang S-rank dungeon. Habang pinapanood siya ng mga Manero, namangha sila at gusto nilang maging regular siyang miyembro dahil mabilis nilang natatapos ang trabaho kapag nandun siya.
Inalok siya ng team leader, ng 5 beses na mas mataas na sahod pero tinanggihan niya pa rin. Dumating ang leader ng second assault team na si Kun at sinabing kailangan niya ng isang tao mula sa mining team na magbubuhat ng gamit nila. Nangako siya ng risk allowance pero wala ni isa ang gustong pumasok sa A-rank dungeon dahil sobrang delikado nito. Nag-volunteer si Jinwoo pero binalaan siya ng iba na maaari siyang mamatay. Sinabihan nila si Kun na hindi niya alam ang pinapasok niya dahil kahapon lang sumali si Jinwoo sa kanila. Sinabi pa nila na A-rank hunter lang siya kaya humanap na lang ng iba. Pero tinanggap pa rin ni Kun si Jinwoo bilang porter ng team. Habang naghahanda silang pumasok sa gate, sinabi ni Kun na huwag silang mag-alala dahil hindi ipapadala ng Hunter Guild ang team nila kung sobrang delikado ito. Napansin ni Jinwoo na 6 sa kanila ay A-rank hunters at 3 ay B-rank, at bagamat mas mahina sila kaysa first assault team, iniisip niyang kahanga-hanga pa rin ito dahil ang ibang guild wala man lang second team. Habang pumapasok sila sa gate, naramdaman ni Jinwoo na may masamang mangyayari. Pinakalma siya ng healer na si Semi at sinabing ligtas siya basta manatili lang siya sa team. Biglang naramdaman nilang may mga monster na paparating kaya naghanda silang lumaban. Inatake sila ng grupo ng mga jackal. Tinadtad ni Kun ng hiwa ang isa, pinrotektahan ng tank ang iba habang pinugutan ng fighter ang dalawa. Sumigaw si Gina na dumapa silang lahat at pinasabog niya ang natitirang jackal gamit ang magic spell. Nagtaka sila kung bakit may jackal doon dahil S-rank dungeon iyon at naisip ni Jinwoo na ginagamit sila bilang mga hunting dogs dahil may suot silang mga kwelyo. Lumabas ang grupo ng high orcs at isa sa kanila ang naghagis ng sibat. Nasalo ni Kun gamit ang kanyang shield pero naitulak siya at naisip niyang malakas ang mga ito. Sinubukan ng tank na i-taunt ang mga orc pero hindi gumana kaya umatake sila sa backline. Nagcast ng fireball ang isa sa mga mages at napatras ang isang orc pero mabilis itong nakabangon kaya napagtanto nilang mataas ang magic resistance ng mga ito. Ginamit ni Bora ang kanyang binding spell para pigilan ang isa pero sinabi niyang ilang segundo lang niya itong mahahawakan. Ginamit ng fire mage ang kanyang trump card at tinawag ang mga warrior summon para lumaban. Nahihirapan ang lahat habang iniutos ni Kun na gumalaw sila ng tatlo-tatlo dahil kapag na-corner sila tapos na sila. Alam ni Kun na kayang talunin ng high orcs ang A-rank hunters kaya hindi kakayanin ng B-rank na kasama niya. Isa sa kanila ang naputulan ng braso kaya ginamit ni Bora ang spell niya para protektahan ito habang inihil ni Semi ang sugat. Biglang may lumitaw na orc sa likod ni Semi at inisip niyang katapusan na niya, pero ginamit ni Jinwoo ang ruler's hand para sakalin ito at bunutin ang ulo nito. Nagtaka si Semi kung ano ang nangyayari. Ginamit ni Jinwoo ang kanyang stealth skill at sinimulan niyang atakihin ang mga orc mula sa dilim para matulungan ang team ng hindi halata. Napansin ni Kun na biglang hangina ang mga orc kaya natalo sila ng team. Nakipaglaban si Kun sa isa pang orc pero tinulungan siya ni Jinwoo sa pamamagitan ng pagputol sa paa nito kaya natalo nila ito. Nang matapos ang laban, naniwala ang lahat na milagro na nakaligtas sila. Pinag-usapan nila kung bakit biglang hangina ang mga orc at tinanong nila si Gina kung siya ang dahilan pero wala daw siyang debuff spell. Sinabi ni Bora na posible lang iyon kung may assassin type hunter at napansin niyang ginamit ni Jinwoo ang stealth pero pinabayaan niya na lang ito dahil sinagip niya ang lahat. Nagpas siyang umatras ang grupo pero biglang may lumitaw na barrier na humaharang sa entrance. Ipinaliwanag ni Bora na isang makapangyarihang nilalang ang humaharang sa kanila. Biglang naramdaman nila ang napakalakas na magical power. Sinubukan ng mga mages tanggalin ang barrier pero bigla silang na-curse kaya inutusan ni Kun ang mga healer na tulungan sila. Pero nakita nilang may paparating na hukbo ng mga orc. Lumapit ang isa sa kanila at biglang sinaniban si Kun ng kanilang leader na si Cargolan. Ipinahayag nitong siya ang naglagay ng barrier at binigyan niya si Kun ng dalawang opsyon, mamatay sa kamay ng kanyang mga sundalo o sumama sa kanyang base. Pinili ni Kun na sumama sa kanya pero bamulong siya kay Jinwoo ng plano na direktang atakihin ang boss para mawala ang barrier kapag na-distract ito. Sinabi pa niyang tumakas si Jinwoo kapag may pagkakataon at ipaalam sa main assault team ang nangyari. Naisip ni Jinwoo na baka sinusubukan ni Kun na isakripisyo ang sarili pero ipinaliwanag nitong misyon nilang isara ang gate kahit ikamati nila. Ibinigay ni Semi ang kanyang huling habilin kay Jinwoo at sinabi nitong ibigay ito sa kanyang pamilya kung hindi siya makaligtas. Napaisip si Jinwoo na desperado na ang sitwasyon pero naalala niya ang double dungeon incident, at naisip niyang mas mabuti pa rin ang team na ito kaysa sa mga hunter na iniwan siyang mamatay noon. Samantala, hinanap ni Hai si Jinwoo sa gate pero hindi niya ito nakita kaya inisip niyang nag-resign ito. Sinabi ng leader ng miners na nasa loob siya ng dungeon bilang porter ng assault team. Dinala ng mga orc ang team ni Kun sa malaking bulwagan kung saan nakilala nila si Cargolan na tinanggap sila sa kanyang teritoryo. Nakita nilang napakaraming orc sa dungeon at napansin nilang may 4 na elite warriors si Cargolan na sobrang lakas ng aura. Nagtaka si Hai kung bakit nag-volunteer si Jinwoo at nagduda siya. Humiram siya ng pickaxe sa leader ng miners para makapasok sa loob kahit wala siyang espada.
Samantala, napagtanto ni Kun na kailangan nilang talunin si Cargolan. Nang alisin nito ang maskara, naramdaman ng lahat ang sobrang lakas nito at natakot sila. Inutusan sila ni Kun na umatake pero natakot ang lahat kaya siya lang ang sumugod. Hinarang siya ni Cargolan gamit ang kanyang shield at ginamit ang gravity magic para pabagsakin siya sa lupa. Pinaglaruan siya nito habang walang magawa ang mga hunter. Niligtas siya ni Jinwoo at sinabing ayaw niya sanang makialam dahil pagmamayari ng guild nila ang dungeon pero alam niyang delikado na ang assault team. Sinabi niya sa kanila na tumakas na lang dahil siya na ang bahala sa mga halimaw. Tinangkang takutin siya ni Cargolan gamit ang kapangyarihan nito pero nanatiling kalmado si Jinwoo at tinawag ang kanyang Shadow Army para simulan ang laban. Samantala, nakita ng mga miners si Jingsho sa gate at nagtataka kung bakit nandoon ang surveillance team. Tinanong niya ang tungkol kay Jinwoo at sinabi ng leader na porter siya ng assault team. Bigla nilang naramdaman ang kakaibang kapangyarihan mula sa gate kaya iniutos ni Jingsho na sukatin muli ang magic power nito. Makikita si Hai na nakita ang bangkay ng mga orc at nagtaka kung paano natalo ng team ni Kun ang lahat ng iyon. Ramdam niya ang matinding magic power mula sa loob ng dungeon at alam niyang galing ito sa boss kaya naisip niyang nasa panganib ang assault team. Babalik tayo kay Jinwoo habang tinitingnan ni Cargolan ang kanyang Shadow Army pero ginamit ni Jinwoo ang kanyang bagong skill na Monarch's Domain na nagpapalakas sa kanyang mga sundalo. Inutusan ni Cargolan ang kanyang hukbo na umatake pero winasak sila ni Iron gamit ang isang hampas, at pinugutan sila ni Igris ng sabay-sabay. Tinaga ni Jinwoo ang lahat ng orc na nakaharang at hindi makapaniwala ang ibang hunters sa lakas niya. Nagtataka sila kung bakit nagtrabaho lang siya bilang porter. Napansin ni Jinwoo na mas malakas ang mga orc kaysa sa kanyang mga knights, at sinabi ni Cargolan na mahihina ang kanyang mga sundalo. Pero ibinunyag ni Jinwoo na kaya silang mabuhay muli ng paulit-ulit. Sinimulan siyang atakein ni Cargolan gamit ang kanyang magic at sinabi niyang uubusin niya ang Shadow Army hanggang sa maubos ang mana ni Jinwoo. Natapos ang pagsusuri ng mga tao ni Jingle sa gate at ibinalita nilang halos S-rank ang level nito. Inutusan niya silang kontaken ang master ng Hunter Guild at maghanda para suportahan ang assault team sa dungeon. Pinutol ng mga orc ang Shadow Army habang napagtanto ni Jinwoo na nauubos na ang mana niya. Uminom siya ng potion at ginawang minion ang mga napatay na orc, sabay sinabi kay Cargolan na siya na ang susunod. Nakilala ni Cargolan ang kapangyarihan ni Jinwoo pero bigla siyang parang nag-glitch at nakarinig ng boses na nag-uutos na patayin ang mga tao. Hindi niya ito pinansin at inutusan ang kanyang elite warriors na sumali sa laban. Lumipat ang eksena kay Choi na nakatanggap ng balita tungkol sa insidente. Nag-aalala ang assistant niya na baka magkaroon ng dungeon break pero sinabi ni Choi na may oras pa sila at inutusan niya itong ipadala ang pinakamagagaling nilang hunters sa gate. Nakipaglaban ang isa sa elite warriors kay Iron, pero mabilis niya itong natalo at pinugutan ng ulo. Dalawa naman ang sumugod kay Igris at nahirapan siya pero napatay niya ang isa at tinulak ang isa pa habang umatake si Tank mula sa likod. Sinabi ni Jinwoo na lamang ang kanyang generals at naisip ng ibang hunters na sumali sa laban pero sinumpa sila ni Cargolan gamit ang magic niya. Ginamit ni Cargolan ang lahat ng curse spell niya kay Jinwoo pero walang epekto dahil may passive skill siya na immune sa lahat ng debuff. Tinawag niya ang kanyang mga mages at sabay-sabay nilang ginawa ang isang blue fireball na tumagos sa depensa ni Cargolan at nagdulot ng malakas na pagsabog. Pinanood ni Hai ang laban at nagtataka siya kung paano nakokontrol ni Jinwoo ang kanyang hukbo. Kinausap niya ang ibang hunters at nalaman niyang buhay pa si Ki-hoan. Tinanong niya ang sitwasyon pero hindi rin nila maintindihan ang nangyayari. Biglang gumamit si Cargolan ng buff spells at naging dambuhala siya. Sinunog niya ang buong lugar gamit ang apoy pero tinusok ni Jinwoo ang mata niya at sinabi na madali siyang tamaan dahil wala siyang bantay. Nagcast muli si Cargolan ng fire spell at nagpasabog sa paligid pero naiwasan lahat ni Jinwoo at binato siya ng mga daga pero walang epekto. Ginamit niya ang ruler's hand para itali ito ng mga kadena at sinampal sa lupa habang pinapanood ni Jincho ang kanyang kapangyarihan. Dumating si Hai at ang iba pa at nakita nila si Jinwoo. Sinabi niya na naroon siya para suportahan ang assault team pero napansin niyang tapos na ang laban. Napansin ni Hai na sobrang lakas ni Jinwoo at tinanong niya si Ginchil tungkol sa kanya pero sinabi nito na kaunti lang ang alam niya. Sinabi ni Jinwoo na tapos na ang laban pero tumanggi si Cargolan na matalo kaya ginamit ni Jinwoo ang elite orc warriors para tapusin siya. Lumabas ang system at sinabi sa kanya na natalo niya ang master ng dungeon at ginawang minion si Cargolan. Pinapili siyang pangalanan nito pero hindi niya maalala ang pangalan niya kaya tinawag na lang niya itong Fang. Napansin niyang unang beses niyang makakita ng elite knight rank at naisip niyang makakatulong ng malaki ang mga high orc sa kanya. Dumating sina Jinjel at ang iba at hindi makapaniwala si Jinwoo na hindi niya sila napansin dahil sobrang nakatutok siya sa laban. Tinanong siya kung ano ang nangyari pero sinabi ni Jinjel na panatilihin nila itong sikreto dahil ayaw ng association na malaman ito ng publiko. Inihanda ng surveillance team na ihatid siya palabas pero nagpasalamat si Kun sa kanya sa pagsadyap sa lahat at ibinalik ang huling habilin ni Semi. Sa Hunter Guild, nagulat si Kun kay Choi na si Jinwoo ang nagligtas sa assault team.
Hindi makapaniwala si Choi sa lakas niya at tinanong si Kun kung mas malakas pa ito sa kanya. Tinanong ni Kun kung kaya ni Choi ay clear ang pinakamahirap na A-rank dungeon ng mag-isa at umamin itong hindi kaya napagtanto niyang wala siyang sinabi kumpara kay Jinwoo. Makikita si Jinwoo sa cafe na nakikipagkita kay Eugene. Tinanong niya kung nakausap na niya ang kanyang ama pero sinabi nitong may problema pa sila. Sa labas ng association, nagtipon ang maraming tao para makita ang aktor na si Mensan. Nakita natin siyang nagbabasa ng script sa kotse at iniisip niyang panahon na para gumawa ng malaking debut bilang hunter. Dumating sina Beck at Choi at nakita sila ng media na nag-isip kung naroon sila para i-recruit si Mensan pero hindi man lang kilala ni Beck ang aktor. Sinabi niyang wala siyang interes habang binanggit ni Choi na nasa Fin Guild na si Mensan. Tinanong ni Beck si Choi kung ano ang nangyari sa A-rank dungeon at ipinaliwanag nitong hindi naman kasing lala ng Red Gate incident kung saan napatay ang mga rookie ng White Tiger Guild. Pareho nilang gustong i-recruit si Jinwoo at nag-away sila tungkol dito. Dumating ang guildmaster ng Fin Guild na si Teo at tinanong sila kung interesado sila kay Mensan pero ipinaliwanag nilang wala silang pakialam dito. Dumating si Jinwoo at napansin niyang araw na ng kanyang re-evaluation pero nagtataka kung bakit maraming media sa paligid. Pinapanood ng mga kaklase ni Gina ang balita at kinikilala nila si Mensan bilang playboy na nahuli sa isang party. Lumabas siya sa harap ng media at sinabi niyang nagising ang kapangyarihan niya bilang hunter kaya naghahanda siya para sa kanyang rank assessment. Ibinunyag niyang lalaban siya para sa Fin Guild at tinanong siya ng media kung magre-retiro siya bilang aktor para maging full-time hunter pero nalaman nating tapos na pala ang kanyang assessment at alam niyang magiging A-rank siya. Lumagda siya ng 2-year contract sa Fin Guild para makalimutan ng publiko ang kanyang iskandalo at plano niyang bumalik sa showbiz na may titulo bilang A-rank hunter. Sinabi niyang handa siyang isugal ang kanyang buhay para lumaban sa mga halimaw kahit maging low-rank hunter siya. Nakita niyang nakikipagtalo ang kanyang bodyguard kay Jinwoo na gustong pumasok sa building. Ayaw siyang papasukin ng lalaki pero sinabihan siya ni Gi na huwag hadlangan ang daan at sinabi niyang bisita niya si Jinwoo. Ipinaalala niyang bawal mag-press conference doon at pinapasok si Jinwoo. Hinaranggan ni Jincho ang entrance at sinabi sa lahat na hindi sila pwedeng pumasok hanggang matapos ang re-evaluation ni Jinwoo at sinabihan si Mensan na huwag na magdulot ng gulo. Nakita ni Jinwoo sina Beck at Choi na naghihintay sa kanya at sinabi ni Gun na inaabangan nila ang resulta dahil gusto nilang malaman ang tunay niyang lakas. Sa testing area, tinanong siya ng examiner kung anong mga kakayahan ang kaya niya. Kaya tinawag niya ang isa sa kanyang mga knights pero alam ni Gun na kaya pa niya itong higaitan dahil nabasa niya ang ulat ni Jinchul. Tumigil si Jinwoo sa pagpipigil at tinawag ang buong Shadow Army niya. Naramdaman ni Choi at Beck ang lakas ng kanyang magic at hindi sila makapaniwala, napagtanto nilang wala silang sinabi kumpara sa kanya. Matapos nito, natanggap ni Jinwoo ang bago niyang lisensya at naisip niyang ibenta ang Sphere of Avarice artifact para magkaroon ng pambili ng gear. Excited si Gun-hee na makita kung anong kayang gawin ni Jinwoo bilang bagong S-rank hunter. Gustong kausapin ni Beck at Choi si Jinwoo pero hindi niya sila pinansin. Habang palabas siya ng building, napansin niyang naghihintay ang media sa labas at nagulat ang lahat nang makita siyang nasa balita. Nalaman natin na 2 taon nang walang bagong S-rank hunter sa bansa kaya dagsa ang tao para makita siya. Nalaman ni Mensan na nasira ang press conference niya. Samantala, sinabi ni Eugene kay Han na hindi niya napilit si Jinwoo na sumali sa kanila. Sinabi nitong kailangan niyang gawin ang isang bagay ng mag-isa at hindi siya pwedeng sumali sa guild hanggat hindi niya natatapos ang layunin niya dahil makakahadlang lang ito sa progreso niya. Naisip ni Eugene na sundan siya pero sinermonan siya ni Han sa kabiguan niya at sinabing wala siyang nagawa at gusto pa niyang isuko ang lahat para kay Jinwoo. Naalala ni Eugene ang lahat ng pinagsamahan nila at nagpasya siyang sundan pa rin ito. Bumalik ang eksena kay Jinwoo habang patuloy siyang ginugulo ng media. Inalok siya ni Beck ng tulong para makatakas pero bigla siyang nawala. Napagtanto ni Choi na nakatakas siya kaagad at hindi makapaniwala si Beck dahil sobrang bilis niya at hindi niya nasundan ang galaw. Pumunta si Jinwoo sa Hunter's Auction para maghanap ng artifact na may fire resistance. Ipinakita sa kanya ng shopkeeper ang cloak at ring pero napagtanto niyang mahal pa rin iyon at hindi niya kayang bilhin. Hiningi niya ng discount pero sinabi ng shopkeeper na fixed price iyon at ipinagyabang pa nito na gawa sa magic reinforced glass ang cover ng artifacts. Sinabi pa nitong ibibigay niya ng libre kung kaya ni Jinwoo sirain ang salamin. Ipinamalas ni Jinwoo ang kapangyarihan niya at nabasag ang salamin kaya pinigilan siya ng shopkeeper at sinabing nagbibiro lang siya. Humingi si Jinwoo na ipakita ang mga espada kaya pinuntahan sila ng weapons specialist. Naisip ng shopkeeper na nabasag ang salamin nang hindi man lang hinawakan ni Jinwoo. Ipinakita sa kanya ang isang kutsilyo na sobrang mahal pero sinabi ni Jinwoo na wala namang espesyal dito. Bumili siya ng espada mula sa system at ipinakita sa lalaki na nagsabi namang napakaganda nito at pwede niyang ibenta ng 100 million. Hindi makapaniwala si Jinwoo dahil nabili niya ito sa 3 million gold kaya naisip niyang pwede siyang kumita sa pagbebenta ng items mula sa system. Sa White Tiger Guild, iniisip ni Beck kung bakit patuloy na lumalakas si Jinwoo pagkatapos ng kanyang second
Awakening. Alam niyang imposibleng patuloy na tumaas ang stats ng isang hunter matapos siyang mag-reawaken kaya pinaghihinalaan niyang may kakayahan si Jinwoo na patuloy na i-upgrade ang sarili niya. Habang nakatanaw sa bintana si Gina, masaya siya na wala na ang media. Umuwi si Jinwoo at sinabi niyang mawawala siya ng isang linggo. Biglang tumunog ang doorbell at dumating si Eugene para bumisita. Nakilala niya si Gina at ipinakilala ang sarili bilang kanang kamay ni Jinwoo. Sinabi nitong makikipagtrabaho siya kay Eugene ng isang linggo. Hindi maintindihan ni Jinwoo ang nangyayari pero pumayag na rin siya at sinabing may mahalaga silang misyon. Kinagabihan, habang natutulog sina Eugene at Gina, tinawag ni Jinwoo ang mga elite orcs pero napansin niyang may nawawala sa kanila. Naalala ni Jinwoo na pinatalsik niya ang isa sa kanila kaya hindi niya ito na-revive gamit ang shadow extraction. Pero iniisip niyang ayos lang dahil sapat na ang tatlo. Inutusan niya ang isa na protektahan si Gina, tapos tinawag niya ang kanyang mga knight at pinapagalaga ang paligid para masiguradong ligtas ang lugar. Kinabukasan, nagpasalamat si Eugene kay Jinwoo dahil pinatuloy siya sa bahay at tinanong ang plano niya. Sinabi ni Jinwoo na mag-e-ensayo siya para mas maging malakas pa. Hindi makapaniwala si Eugene na nagre-grind pa rin siya kahit S-rank hunter na siya. Dinala siya ni Eugene sa destinasyon niya at bumalik siya sa Demon's Castle kasama ang kanyang mga artifact. Bigla siyang nakatanggap ng quest na nagsasabing kailangan niyang talunin ang Demon Monarch. Napansin niyang reward dito ay isang Shadow Exchange Runestone at natuwa siya dahil sobrang useful nito, kaya desidido siyang tapusin ang quest. Nag-teleport siya sa 76th floor at nakita ang isang higanteng demonyo. Tinawag niya si Fang na lumabas mula sa lupa at gamit ang Sphere of Avarice, lumikha ito ng napakalaking fireball at tinunaw ang demonyo sa isang atake. Na-realize ni Jinwoo na sobrang up ni Fang kaya pinayagan niyang gamitin nito ang sphere para mas lumakas ang magic niya. Samantala, si Han naman ay biglang nahilo at nawalan ng malay. Dinala siya ng asawa niya sa ospital at nalaman nilang meron siyang sakit na tinatawag na Eternal Sleep Disease. Ipinaliwanag ng doktor na nakuha niya ito dahil sa matagal na exposure sa magic at mababa ang magic resistance niya. Tinanong siya ng doktor kung may hunter ba sa pamilya nila, at sinabi niyang hunter ang anak niya pero natatakot siya na baka hindi ito makasurvive sa mundo na puno ng magic. Bumalik tayo kay Jinwoo na nasa 80th floor. Hatiin niya ang kanyang shadow army sa tatlong grupo para mas mabilis makahanap ng entry permit papunta sa susunod na palapag. Pero napansin niyang nauubos na ang mana niya at natalo ang kanyang mga orc. Inimbestigahan niya ito at natuklasan niyang inuuna ng mga demonyo at atakihin ang mas mahihinang team. Inatake ng grupo ng Demon Knights ang team ni Tank pero biglang lumitaw si Jinwoo at pinaire piraso sila. Napansin niyang natatakot ang leader ng mga ito kaya hinawakan niya ito at handa na sanang patayin pero bigla itong nagmakaawa. Pinatawad niya ito at iniwanan pero sinubukan siyang saksakin kaya agad itong pinigilan ni Fang. Muling nagmakaawa ang babae at sinabi niyang hawak ng pamilya nila ang entry permit. Nangako siyang ibibigay ito kung hindi siya papatayin. Sinabi pa niya kung nasaan ang mga upper level permit. Tinanong siya ni Jinwoo tungkol sa background niya at nalaman niyang ang pangalan niya ay Essel, ang panganay na anak ng Rido family. Pero napaisip siya kung may naririnig ba itong mga boses sa kanyang isipan na nag-uutos na pumatay ng mga tao. Kaya sinabi niya na may naririnig nga siyang utos, pero hindi ito tungkol sa pagpatay, kundi para protektahan ang kanilang lugar. Ibinunyag din niya na galing siya sa Demon Realm, pero bigla na lang silang napunta roon kasama ang kanyang mga kauri. Tinanong siya kung ano ang nangyari bago siya napunta roon. Pero bigla siyang nag-glitch habang sinasabi na naghahanda ang kanyang mga kauri para sa isang digmaan, dahil nakatagpo sila ng isang napakalakas na kalaban, isang nilalang na sobrang makapangyarihan kaya napilitan ang mga demonyo na magkaisa para labanan ito. Ngunit pinigilan siya ng system na magsalita pa, at bigla siyang bumagsak. Doon napagtanto ni Jinwoo na hindi na siya makakapagtanong patungkol dito. Lumipat ang eksena sa isang malayong isla sa Japan, kung saan isang may pakpak na langgam ang umatake at pumatay ng daan-daang tao. Pinag-usapan ng lahat sa association ang insidente, at ibinunyag ni Jingsho na mahigit 100 hunters ang lumaban sa langgam, pero 6 sa kanila ang namatay, at kinailangan pa ng isang A-rank hunter para mapatay ito. Napansin ni Gunji na ang isla ay 120 kilometers ang layo mula sa Jeju Island, at kung patuloy pang lalakas ang kakayahan ng mga langgam sa paglipad, maaabot nila ang pinakatimog ng Korea. Kaya nagdesisyon siyang humingi ng tulong sa Japan at magsimula ng panibagong raid mission sa Jeju Island. Bumalik tayo kay Jinwoo habang dinadala siya ni Essel sa kastilyo ng Rido family. Pero natakot ang kanyang ama sa kanya dahil nakikita nito ang kanyang shadow army. Inakala nito na niloloko niya si Essel, kaya inutusan niya ang kanyang mga sundalo na palibutan si Jinwoo. Pero nangako si Jinwoo na hindi niya sasaktan si Essel kung ibibigay nila ang permit. Alam ng kanyang ama na hindi siya uobra laban kay Jinwoo
Jinwoo, kaya ibinigay niya ang item na hinahanap nito. Pero sinabi ni Jinwoo na gusto niyang si Essel ang maging guide niya, dahil alam nito kung saan mahahanap ang iba pang permits. Nagalit ang kanyang ama nang marinig ito, pero nangako si Jinwoo na paprotektahan niya si Essel, kaya pumayag din siya na sumama ito. Pagkatapos noon, makikita si Jinwoo na papalapit na sa 90th floor, at napansin niyang nag-rank up sina Igris at Tang. Pero binalaan siya ni Essel na ang mga demonyo sa taas ng 90th floor ay mga high-ranking nobles, at walang-wala ang mga nakalaban niya kumpara sa mga ito. Iminungkahi niya na makipagnegosasyon na lang para makuha ang permits, pero alam niyang hindi iyon gagana. Nangako rin si Jinwoo na gagawin niyang number 1 noble family sa kastilyo ang Rido family. Nagtaka si Essel kung bakit niya pinatawad ang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Jinwoo na dahil gusto niya siya. Dahil dito, namula at natarante si Essel. Pero kalaunan, nalaman natin na gusto lang ni Jinwoo ang mga simpleng tao dahil madali silang pakisamahan. Sinabihan niya si Essel na bumalik na dahil nag-aalala siya na may masamang mangyari rito, pero iginiit ni Essel na sasama siya hanggang sa huli. Kaya pumayag na rin si Jinwoo na manatili siya sa tabi niya. Nagpatuloy sila sa pag-clear ng mas matataas na floors, at napansin ni Jinwoo na mas malalakas na ang mga demonyo kumpara sa mga nakalaban niya noon, pero nagawa pa rin niyang talunin ang mga ito. Lumipat ang eksena kay Choi habang sinasabi niya kay Han na kabilang sila sa Jeju Island Raid Mission, at binanggit niya na tinawag ang lahat ng S-rank hunters para sumali. Sinabi rin niya na bantarin ang mga may pakpak na langgam sa Japan, kaya magpapadala rin sila ng mga hunters para tumulong. Nagtanong si Han kung kailan magsisimula ang misyon, pero sinabi ni Choi na hindi pa niya alam. Idinagdag din niya na papunta na sa Korea ang mga hunters mula sa pinakamalalaking guild sa Japan. Sa wakas, narating ni Jinwoo ang 100th floor kung saan nakita niya ang isang wyvern na nababalutan ng kidlat, at napagtanto niya na sinasakyan ito ng demon monarch na si Ban. Ramdam niya ang napakalakas nitong aura, kaya hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin. Samantala, nagpanik si Essel nang maramdaman niya ang matinding bloodlust nito. Pumailan langit ang wyvern habang ipinatawag ni Baron ang kanyang mga minions at pinalibutan nila si Jinwoo, pero agad siyang pinrotektahan ng kanyang shadow army. Nagbanggaan ang dalawang panig, at nagpakawala si Fang ng napakalakas na fire spell. Doon napagtanto ni Essel kung gaano kalakas si Jinwoo, pero hindi pa rin siya sigurado kung kaya nitong talunin si Baron. Biglang nagpakawala si Baron ng mga pagsabog ng kidlat na Sumire sa shadow army, at muntik nang tamaan si Essel, pero nasadyap siya ni Jinwoo sa tamang oras. Muli niyang binuhay ang kanyang mga minions, pero alam niyang mauubusan siya ng mana kung hindi niya agad mapipigilan si Baron, kaya ginamit niya ang kanyang stealth at dash skills para makalapit. Sinubukan niyang atakihin ang wyvern, pero hinarang ni Baron ang kanyang galaw at ibinagsak siya sa lupa. Tinangka siyang tamaan ng lightning breath, pero mabilis siyang umiwas, at inutusan niya si Fang na pigilan ito gamit ang apoy habang pinugutan naman ni Igris ang wyvern. Dahil dito, bumagsak si Baron sa lupa, at naghanda si Jinwoo na harapin siya ng harapan. Samantala, nakipagpulong ang association sa guild master ng Blade Guild na si Godo, at sinabi ng kanyang translator na si Hanekawa na tutulungan niya itong makipag-usap sa kanila. Alam ni Gonji na isa ang Blade Guild sa pinakamalalaking guild sa Japan na may 11 S-rank hunters, at kinikilala niya si Godo bilang isang mahusay na leader. Nagpasalamat si Hanekawa kay Gi sa pagtanggap ng kanilang proposal na magtulungan. Ibinunyag niya na napag-aralan na nila ang mga winged ants, mabilis silang dumami, pero hindi sila nabubuhay ng lampas sa 1 year. Kaya kapag napatay ang kanilang queen, mabilis din silang mawawala. Idinagdag pa niya na naaakit ang mga ito sa mataas na magic power. Sinabi rin niya na si Goto ang nakaisip ng battle plan kung saan siya ang haharap sa mga ants kasama ang ibang S-rank hunters mula sa kanyang guild. Lalabas at ha-attack siya ng atensyon ng mga ants para mabigyan ng pagkakataon ang Korean hunters na patayin ang queen. Nag-aalala si Jinchel na baka hindi niya kayanin, pero naniniwala si Goto na kakayanin niya ito dahil magsisilbi lang silang pain. Para sa kanya, ito na ang pinakamagandang taktika laban sa mga ants. Nakita ni Ganyi na may posibilidad itong gumana, kaya pumayag siya sa plano. Habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Jinwoo na paubos na ang kanyang mana. Tinamaan ni Fang si Baron, pero ginamitan siya nito ng lightning breath na mas malakas kaysa sa kanyang spell. Inatake ni Jinwoo si Baron mula sa likod, pero nagawa pa rin itong ipagtanggol ang sarili. Hinawakan siya ni Baron at tinangkang tapusin, pero sinalo siya ng kanyang mga minions, at nagawa niyang saksakin ang braso nito. Nagtulungan ang kanyang mga minions para pigilan si Baron, pero nagpakawala ito ng napakalakas na kidlat na nagtulak kay Jinwoo palayo. Dahil wala na siyang mana, napilitan siyang harapin si Baron ng direkta, at nagpalitan sila ng matitinding suntok at atake. Gumamit si Baron ng lightning breath na nagpatalsik sa sandata ni Jinwoo, at naghanda na itong ibigay ang huling atake. Pero pinigilan ito ni Jinwoo gamit ang kanyang mga kamay. Muling naghanda si Baron na umatake, at napansin ni Jinwoo na bukas ito sa isang pagkakataon. Sa tamang sandali, inihagis ni Essel ang kanyang sandata kay Baron, na nagbigay ng destruction. Agad sinamantala ni Jinwoo ang pagkakataon at ginamit ang ruler's hand para hawakan ang mga braso ni Baron. Napunit niya ang mga ito, pero
pero naghanda pa ring umatake si Baron, kaya sinuntok siya ni Jinwoo ng buong lakas. Tuluyang naputol ang ulo ni Baron, at ang kanyang kapangyarihan ay sumabog paitaas, na lumikha ng napakalaking pagsabog. Sinabi ng system kay Jinwoo na natapos na niya ang quest, at biglang naglaho ang mga demonyo ni Baron. Nag-alala si Essel para sa kanya, pero sinabi niya na pwede na siyang bumalik at sabihin sa kanyang ama na sila na ngayon ang top noble family. Natanggap niya ang blood of the demon monarch na kailangan niya para gawin ang elixir of life. Pero napagtanto niya na ang success rate ng paggawa nito ay nakadepende sa kanyang intelligence level. Kinabahan siya, pero nagpasya pa rin siyang subukan, at nagawa niyang makagawa ng 6 na piraso. Ayon sa description, kaya nitong gamutin ang lahat ng sakit, pero napaisip siya kung may iligtas nito ang kanyang ina. Ibinigay ni Iron sa kanya ang labi ng wyvern, at ginawa niya itong isa sa kanyang mga minions. Pagkatapos, tinanong siya ng system kung ano ang ipapangalan niya rito, at pinili niyang tawagin itong Kaisel. Excited si Essel na sakyan ito at sinabi na dapat silang magdiwang pagbalik nila, pero hindi siya pinansin ni Jinwoo. Napansin din niya na nakatanggap siya ng Shadow Exchange Runestone bilang reward. Dinurog niya ito at natutunan ang Shadow Exchange skill na nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpalat ng pwesto sa kahit sinong minion niya. Nagpasya siyang subukan ito, kaya nagpaalam siya kay Essel. Sinubukan nitong ipahayag ang kanyang nararamdaman, pero napagtanto niya na isa na lang sa mga knights ni Jinwoo ang nasa harapan niya. Makikita si Jinwoo sa isang bayan habang napagtanto niyang matagumpay siyang nakapagpalat ng pwesto sa isa sa mga knights na ipinadala niya sa patrol. Pero kailangan niyang maghintay ng 3 hours bago niya ulit magamit ang skill. Pagkatapos, lumipad siya sa himpapawid at ipinatawag si Kaisel, na nagdala sa kanya pabalik sa kanyang bahay. Samantala, sa association, pinag-uusapan ni Jingshil at Gi ang plano para lipulin ang mga ants, pero hindi sila sigurado kung gagana ito. Kaya naghanda rin sila ng retreat plan sakaling magkaroon ng problema. Makikita si Beck na umiinom kasama ang kaibigan niyang si Bangdo, isang retiradong S-rank healer. Ipinaalala nito ang araw na pinatay ng mga ants ang kaibigan nilang si Yuna, pero ipinaliwanag ni Beck na kailangan niyang sumali sa raid dahil banta ang mga ants sa buong bansa. Akala ni Biango ay iimbitahan siya, kaya sinabi niyang wala siyang interes. Pero nilinaw ni Beck na nagpaalam lang siya, dahil maaaring hindi na siya makabalik mula sa misyon. Ibinunyag ni Bio na balak niyang kumuha ng civil service exam dahil gusto na niyang mamuhay ng normal, pero hindi siya sigurado kung papasa siya dahil magaling lang siya sa history. Para sa kanya, dapat maging bahagi na lang ng nakaraan ang mga labanan. Sumang-ayon si Beck, pero sinabi rin niya na tungkulin ng isang hunter na labanan ang magic beasts. Makikita si Jinwoo sa ospital habang tinitingnan ang peklat ng kanyang ina, at naaalala niya na siya ang dahilan kung bakit ito napaso ng kumukulong tubig. Inihanda niya ang elixir, pero nag-aalala siya kung gagana ito. Naalala niya ang mga himalang nakita niya dahil sa system, kaya nagpasya siyang magtiwala rito at pinainom niya ito sa kanyang ina. Nagulat siya nang biglang balutin ng liwanag ang katawan nito, at unti-unting nawala ang peklat. Pero nagduda siya kung Magi gising pa ba ito, dahil matagal na siyang lumalaban para lang mapanatili itong buhay. Biglang umihip ang hangin, at pagdilat niya, napagtanto niyang tuluyan nang gumaling ang kanyang ina. Tinanong siya nito kung gaano na siya katagal natutulog. Sinabi ni Jinwoo na 4 years na itong nasa coma, pero tiniyak niyang maayos si Gina. Sinabi ng kanyang ina na nag-mature na siya, pero alam nitong pinipilit niya ang sarili dahil puno siya ng sugat. Napaiyak si Jinwoo habang sinasabing ayos lang siya, at nagpasalamat ang kanyang ina sa pag-aalaga niya. Kinabukasan, hindi makapaniwala ang mga doktor na tuluyan nang gumaling ang ina ni Jinwoo. Labis ang saya ni Gina nang makita ito, at napagtanto ni Jinwoo na ito na ang tunay na gantimpala ng lahat ng kanyang paghihirap. Lumipat ang eksena kay Gi habang sinasabi niya sa lahat na ang mga winged ants mula sa Jeju Island ay banta sa bansa. Kaya nagpa siya ang association na magsagawa ng panibagong raid mission na lalahukan ng S-rank hunters mula sa Japan at Korea. Idinagdag niya na ang mga lower rank hunters ay susuporta sa operasyon sa pamamagitan ng maritime surveillance at homeland defense, at determinado silang magtagumpay. Pinanood ni Biango ang kanyang talumpati, at naalala niya ang mga sandaling kasama niya si Yanak bago ang unang raid sa Jeju Island. Sinabi nito na sila lang ang makakapigil sa mga ants na sakupin ang bansa, at ipinangako ni Beck na dudurugin niya ang mga ito gamit ang kanyang mga kamay. Pero nag-aalala si Yan Sok kay Beck dahil sa ugali at kakayahan nito, at sinabi niya kay Biango na sila lang ang makakatulong dito kapag nalagay ito sa panganib. Bumalik tayo kay Jinwoo, at napansin niyang nagkalat ang bahay dahil kay Gina habang wala siya. Sinabi ng kanilang ina na maglinis silang magkasama, kaya nagsimula silang magayos. Habang ginagawa nila ito, napagtanto ni Jinwoo na ito ang sandaling matagal na niyang hinihintay. Pero nag-aalala siya na may mangyaring masama sa kanila, dahil pakiramdam niya ay may nalampasan na siyang linya bilang hunter. Tinanong siya ng kanyang ina kung nakausap na ba niya ang kanyang ama, at sinabi nito na dati itong firefighter bago naging hunter, at pareho sila. Sinabi naman ni Gina na gusto niyang maging doktor, pero biglang tumawag ang association kay Jinwoo. Lumipat ang eksena kay Gi habang sinasabi ni Jin
Rachel na ang S-Rank National Authority Hunter ng Amerika na si Thomas Andre ay dumating na sa bansa. Nagtaka si Gunn dahil hindi ito karaniwang nakikialam sa operasyon ng ibang bansa, kaya pinaghinalaan ni Gi na may balak ito. Pagkatapos nito, nakipagkita si Jinwoo kay Gi na nag-imbita sa kanya na sumali sa raid na magsisimula sa 4 days. Para kay Jinwoo, magandang pagkakataon ito para mag-level up, pero naisip niya ang kanyang pamilya. Bigla niyang naramdaman ang malakas na magic power, at sinabi ni Gi na nagte-training ang mga S-Rank Hunters sa gym. Makikita si Beck na nakikipaglaban sa isang hunter mula sa Fame Guild na si Ma, na nagawang pabagsakin siya. Napansin ni Jinwoo na parang nahihirapan siya, pero sinabi ni Choi na nagpipigil lang siya. Nagtaka si Jinwoo kung bakit hindi niya ginagamit ang buong lakas niya, at ipinaliwanag ni Choi na ayaw nitong ipakita ang tunay nitong kapangyarihan dahil maaari itong maging halimaw kapag sumobra. Dumating ang mga S-Rank Hunters mula sa Japan at agad nilang napansin si Jinwoo. Inakala ni Gon na isa siyang assassin, pero sinabi ni Hanekawa na isa siyang mage. Napansin din siya ni Hai, at naramdaman niyang nagbago ang atmosfera dahil sa kanya. Nagpatuloy ang laban ni Nama at Beck, pero sinabi ni Hanekawa na hindi siya impressed dahil hindi sila maihahambing kay Godo. Biglang hinarap siya ni Jonso, ang guildmaster ng Knights Guild, dahil alam niyang minamaliit niya sila. Nagtipon ang ibang hunters para pakalmayan ang sitwasyon, pero nagmungkahi si Godo ng isang friendly match kung saan S-Rank Hunters lang ang pwedeng sumali. Sumang-ayon si Gun, pero sinabi niyang combat hunters lang ang dapat lumaban dahil hindi nasusukat ang lakas ng mga mage sa ganitong laban. Iminungkahi ni Beck ang rules na hindi ito magiging one-on-one, at pumayag si Godo. Kaya naghanda ang mga combat hunters para sa laban. Habang iniisip ng lahat kung paano makikipagsabayan ang elite fighters ng Korea laban sa S-Rank Hunters ng Japan, pinanood sila ni Jinwoo at napansin niyang hindi sasali si Godo, pero interesado siyang makita ang kakayahan ng lahat. Nag-transform si Ma at naging isang higanti, at nilapitan ang hunter na si Kenzo na agad naglabas ng kanyang kapangyarihan. Gusto ni Ma na malaman kung sino ang mas malakas, kaya hinarap niya ito ng direkta. Samantala, nahihirapan si Tiga laban kay Minoru dahil hindi niya masabayan ang bilis nito. Alam ni Tiga na hindi siya mananalo sa malapitan, kaya nagpakawala siya ng magic arrows at sinabi niyang long-range combat ang kanyang specialty. Naiwasan ito ni Minoru, pero muntik nang tamaan si Kenzo at na-distract ito. Alam ni Choi na ang arena ay pinatibay gamit ang top-tier magic gems, pero hindi sigurado si Gi kung kakayanin nito ang lakas ng S-Rank Hunters. Sumugod si Beck kay Kumamoto, at dahil alam niyang elite hunters ang kalaban niya, nagpasya siyang hindi na magpigil. Natarante si Kumamoto habang iniiwasan ang mga atake, at napansin ni Beck na hindi ito sanay sa laban. Iniisip niya na sinusubok lang ni Godo ang kanyang mga tauhan para malaman kung handa na sila laban sa mga ants. Ginamit ni Beck ang kanyang transformation, at napagtanto ni Kumamoto na hindi niya ito kayang labanan, kaya tumakbo siya, pero hinabol siya ni Beck. Natalo ni Kenzo si Ma, na nagsabing iyon ang unang beses na napabagsak siya ng ganoon. Samantala, natanggal naman si Teo sa laban dahil kay Minoru. Patuloy na hinahabol ni Beck si Kumamoto, pero sumali na rin sa laban sina Minoru at Kenzo. Iniisip ni Beck na pinagtutulungan siya dahil akala nila ay mas mahina siya kaysa kay Hai. Makikita si Hai na lumalaban kay Kana, na hirap makasabay sa galaw nito. Mabilis siyang tinamaan ni Hai at agad na na-eliminate. Nagpasya siyang tulungan si Beck, pero naramdaman niya si Kumamoto sa likod niya, kaya agad niya itong sunod-sunod na tinamaan. Namangha ang ibang hunters sa kanyang galaw, pero nalaman na reflex lang iyon, at nag-aalala siya na baka napasobra siya. Pero biglang nagwala si Kumamoto, at sinabi ni Gon na baka may masaktan, pero pinili niyang huwag patigilan ang laban. Biglang nagwala si Kumamoto at walang tigil na umatake. Nagawa pang ipagtanggol ni Hai ang sarili niya, pero bigla nitong hinampas ang lupa at nagsagawa ng sorpresa na atake. Pero hamarang si Jinwoo at sinabi na lumagpas na sa sparring match ang laban. Sinubukan siyang dakne ni Kumamoto, pero madali lang siyang pinabagsak ni Jinwoo. Hindi makapaniwala ang lahat na napigilan niya si Kumamoto kahit nagwala na ito. Sinabihan ni Jinwoo si Hai na tanggapin na ang pagkatalo dahil eliminated na si Beck, kaya kahit ilabas pa niya ang buong lakas niya, hindi na siya mananalo. Sinabi ni Hanekawa kay Jinwoo na gusto siyang makalaban ni Go, at naisip niya na magandang pagkakataon ito para makita kung gaano kalakas ang top hunter ng Japan. Sinabi niya kay Godo na tinanggap ni Jinwoo ang hamon, pero may kondisyon, lalaban lang siya kung ilalabas ni Godo ang buong lakas nito. Makikita si Gia na nanunood ng balita at napagtanto niyang naghahanda na ang lahat para sa raid sa Jew Island. Araw ng pahinga niya, pero tumawag siya sa association at sinabi na gusto niyang malaman ang tungkol sa sentry team ng raid mission. Bumalik tayo kay Jinwoo habang naghahanda siyang labanan si Godo, at inaabangan ng lahat ang laban. Sinabi niyang magsisimula na sila, at agad umatake si Godo. Naiwasan ito ni Jinwoo, at hindi makapaniwala si Godo sa bilis niya kahit mage siya. Ginamit ni Godo ang kanyang skill at umatake ng napakabilis, at hirap na hirap sundan ng iba ang galaw niya. Kaya humanga sila kay Jinwoo dahil naiiwasan niya ang mga atake nito. Nay na si Godo dahil hindi niya matamaan si Jinwoo, kaya nagpasya siyang gamitin ang buong lakas niya
at diretsong inatake ang ulo nito. Pero pinigilan ni Jinwoo ang atake, at nagtaka si Go kung bakit hindi niya hinawakan ang pulso niya. Ipinaliwanag ni Jinwoo na ayaw pa niyang tapusin ang laban dahil hindi pa siya kontento. Pareho nilang pinakawalan ang kanilang aura, at inakala ng lahat na may masasaktan kapag nagbanggaan sila. Kaya napagdesisyonan nilang itigil ang laban, dahil sinabi ni Baek na walang mananagot kapag may nangyaring masama. Napagtanto ni Jinwoo na nadala siya ng emosyon, pero nalaman natin na ang tunay niyang layunin ay sukatin ang lakas ng lahat at lihim niyang inilagay ang kanyang mga sundalo sa kanilang mga anino. Pagkatapos nito, kinausap ni Godo ang isang hunter na si Rai at sinabi niyang napakahusay ni Jinwoo. Kaya sinuri siya ni Rai, pero napansin niyang wala si Jinwoo sa listahan ng mga hunters na sasali sa raid mission. Tiningnan din ni Baek at Choi ang listahan, at napagtanto nilang 15S rank hunters ang sasali, kaya naniniwala silang malilinas na nila ang Jew Island. Umuwi si Jinwoo, at sinalubong siya ng kanyang ina at sinabing handa na ang hapunan. Doon natin nalaman na nagpasya siyang hindi sumali sa raid dahil gusto niyang makasama ang kanyang ina ng mas matagal. Samantala, sa Jeju Island, makikita ang mga ants na kinakain ang isa't isa dahil wala na silang pagkain. Sinabi ng Queen na kailangan nilang umalis sa isla kung hindi ay mauubos sila, at naniniwala siyang ang kanyang makapangyarihang anak ang manggana sa kanila. Isang higanteng ant ang lumabas mula sa itlog, at unti-unting naging itim ang katawan nito. Kinilala ito ng Queen bilang kanilang king. Makikita ang lahat na nanonood ng balita habang sinasabi ng reporter na nag-i-evolve na ang mga ants at nagkaroon na sila ng mga pakpak, kaya naghahanda ang association para labanan sila. Hinihikayat ang lahat ng hunters na sumali sa sentry team dahil posibleng umatake ang mga ants sa mainland. At nalaman natin na sumali sina Sanchi at Ju sa team. Kinabukasan, makikita ang mga bangka na papalapit sa Jeju Island. Nagulat si Baek nang makita si Bayano, na nagsabing sumama siya dahil iniisip niyang mamamatay si Baek kung wala siya. Nauna nang dumating ang mga Japanese hunters sa isla, at makikita ang isang cameraman kasama ang Korean S-rank hunters. Sinabi niyang ibo-broadcast niya ang laban sa publiko at pinakalma ang lahat dahil sanay siya sa mapanganib na lugar bilang isang A-rank hunter. Alam nilang kapag nabigo sila, maaaring masira ang kanilang bansa, kaya determinado silang gawin ang lahat para magtagumpay. Inutusan ni Gonji ang lahat na simulan ang operasyon, kaya pinakawalan ng decoy unit ang kanilang magic power. Lumabas ang mga ants mula sa kanilang pugad, pero napansin ng Korean hunters na may ilan na papunta sa kanilang barko. Pinabagsak sila ni Choi at sinabi niyang oras na para lumapag. Sinabi ni Gon na kayang i-delay ng Japanese hunters ang mga ants ng 1 hour, kaya kailangan nilang patayin ang Queen sa loob ng oras na iyon. Inutusan ni Rai ang kanyang mga tauhan na i-activate ang interference wave para hindi makatanggap ng distress signals ang mga ants mula sa Queen. Nagsimula ng lumaban ang Blade Guild hunters laban sa mga ants, at isinara ni Choi ang labasan gamit ang Flame Prison. Pero, napakaraming tunnels sa paligid, at hindi nila alam kung alin ang papunta sa Queen. Kaya pinasabog ni Choi ang lahat at sinabi niyang natagpuan niya ang pinakamalalim na lagusan. Makikita si Jinwoo habang tinatapos ang kanyang daily quests at iniisip ang mga S-rank hunters na sumali sa misyon. Alam niyang malalakas ang mga ito, kaya naniniwala siyang kakayanin nilang matapos ang misyon kahit wala siya. Bumalik tayo sa Korean hunters habang tinutuklas nila ang kuweba. Nakita nila ang egg chamber, kaya inakala nilang malapit na ang Queen, pero nakita nila ang isang napakalaking itlog. Kinabahan si Bangayo, pero sinabi ni Baek na huwag itong isipin at mag-focus sa kanilang misyon. Pero nalaman natin na nag-aalala rin si Baek kung anong klaseng halimaw ang lumabas mula sa itlog. Makikita si Kenzo na sugatan, at sinabi ng healer na si Shamzo na kaya niya siyang pagalingin, pero may kapalit. Biglang may paparating na panibagong grupo ng ants, at naghanda silang lumaban, pero biglang naputol ang ulo ni Shamzo nang biglang lumitaw ang Ant King. Sinabihan ni Kenzo si Fushima na mag-ingat, at sinubukan niyang suntukin ang ant pero agad siyang pinasabog ang ulo. Sinundan ni Fushima ang galaw nito at sinubukan itong atakihin, pero naputulan din siya ng ulo. Bumalik tayo sa pugad ng ants kung saan makikita ang Korean hunters na lumalaban sa mga white ants. Napansin ni Man na bawat isa sa kanila ay may lakas na pang S-rank, pero predictable ang galaw nila, kaya nagawa niyang harangan ang mga atake habang tinatapos naman sila ni Han. Sinabi ni Han na matitigas ang mga ito, pero pinakalma sila ni Bianca at sinabing susuportahan niya sila. Napansin nilang lalong lumalakas ang mga kalaban, pero naniniwala silang malayo pa ang lalakbayin bago nila marating ang Queen. Nagtanong si Teo kung tama ba ang direksyon nila, at sinabi ni Choi na maaaring gamitin ni Baek ang kanyang kakayahan para hanapin ang Queen. Ginamit ni Baek ang kanyang Beast Eyes at hinanap ito sa loob ng kuweba. Nakita niya ang Queen at sinabi sa lahat kung nasaan ito, pero napansin niyang napapalibutan ito ng mga bantay. Marami sa kanila ay S-rank, at hindi siya sigurado kung gaano kalakas ang Queen, pero naniniwala siyang kaya nila itong talunin kung magtutulungan sila. Makikita ang dalawang Japanese hunters na hinahanap ang team ni Kenzo dahil bigla silang nawalan ng kontak. Nakita ng isa ang salamin ni Fushima, at biglang nasuka ang kasama nito dahil may naamoy siyang napakadelikadong presensya. Napagtanto niyang hindi sila makakatakas, kaya
kaya gumawa siya ng napakalaking pader ng yelo sa paligid nila. Pero sinira ito ng Ant King at pinatay sila agad. Lumipat ang eksena kina Kana at Kumamoto habang napagtanto nilang nawalan na sila ng kontak sa dalawang team. Nagtaka si Kumamoto kung ano ang nangyari, pero sinabi ni Kana na wala silang oras mag-isip dahil may paparating na swarm ng ants. Narating ng Korean hunters ang kinaroroonan ng Queen, at sinabi ni Ma sa lahat na sundin ang plano habang nag-transform siya bilang higanti at pinoprotektahan sila gamit ang kanyang shield. Ipinatawag ni Choi ang isang fire dragon na sinunog ang lahat sa dinadaanan nito, pero nakaligtas pa rin ang mga white ants. Napagtanto ni Beck na kailangan na niyang ilabas ang buong lakas niya, kaya pinakawalan niya ito at dinurog ang mga ants gamit ang kanyang mga kamay. Inutusan ng boss ng cameraman na kumuha ng mas magandang kuha, kaya lumapit ito, pero pinigilan siya ni Bayan at sinabing masyadong delikado. Sinubukan ng mga ants na sirain ang depensa ni Ma, pero itinaboy niya ang mga ito habang pinupuntirya naman sila ni Tiga gamit ang kanyang mga arrow. Pinanood ng lahat ang nangyayari, at umaasa silang mananalo ang hunters dahil alam nilang banta ang mga ants sa kanilang bansa. Sinabi ng reporter na napuksa na ang mga bantay ng Queen, kaya mag-isa na lang ito. Hinarang ni Ma ang atake nito habang pinapunish siya ni Tiga at hinihiwa naman ni Beck gamit ang kanyang claws. Pero tiniis ng Queen ang lahat ng atake at nagpakawala ng poison gas na tumama kina Beck at Maria. Pero agad silang ginamo ni Bayano at sinabing hindi sila mamamatay hanggat nandyan siya. Sinubukan ng Queen na umatake kay Bayano, pero pinrotektahan siya ni Ma, at nagpakawala si Choi ng malakas na fire blast, pero walang epekto. Sumigaw ang Queen, at nagtaka si Beck kung ano ang ibig sabihin nito. Tinangka nitong tumakas, pero pinigilan ito ni Beck at Ma, habang sumugod si Hayan at pinalakas ni Bayano gamit ang kanyang spell. Mabilis niyang tinamaan ang mga paa ng Queen, at tumalon siya sa ere bago pinakawalan ang kanyang Sword of Light. Tinamaan niya ang ulo ng Queen at tuluyan itong naputol. Nagsaya ang lahat, iniisip na nanalo na sila. Pero naalala ni Beck ang huling sigaw ng Queen, at sinabi ni Ray na may problema dahil hindi gumana ang interference wave. Ibig sabihin, papabalik na ang mga ants sa pugad. Napansin ni Choi na nasira na ang kanyang flame prison, at napagtanto ng Korean hunters na nakapagpadala ng signal ang Queen bago ito namatay. Alam ni Hai na hindi kayang sirain ng mga ants ang flame prison, at naramdaman ng lahat ang isang napakalakas na presensya. Lumitaw ang Ant King sa harapan nila, at biglang nakaramdam ng panghihina si Hai dahil alam niyang wala sila kumpara rito. Naghanda si Ma na umatake, pero natigilan siya sa tindi ng killing intent nito, at dumaan lang ito sa harapan niya. Pinanood ng lahat habang kinain nito ang Queen, pero bigla itong sumigaw ng malakas at tinamaan si Hayan na napalipad sa isang atake. Napagtanto ni Ma na siya na ang susunod, kaya sinubukan niyang lumaban, pero nabasag ang kanyang shield at naputol ang kanyang mga braso. Sumugod si Beck, pero agad siyang natalo. Naghanda si Choi na gumamit ng magic, pero isang atake lang ang tumapos sa kanya. Nagpakawala si Tiga ng arrow, pero hinuli ito ng ant at pinatalsik siya. Handa na nitong tapusin si Tiga, pero iniligtas siya ni Ma at sinabi sa Ant King na hindi sila matatalo dahil mayroon silang mahusay na healer. Doon nalaman na si Bango ay patuloy na nagpapagaling sa iba habang nakatago. Sinubukan ni Ma na umatake, pero hinawakan siya ng Ant King at malakas siyang ibinagsak sa lupa. Napagtanto ni Bai na nakikita siya nito, at bigla siyang sinaksak. Sinabihan niya si Beck na tumakbo, pero kinain siya ng Ant King. Nagalit si Beck at sumugod, pero hinawakan lang siya ng Ant King at inulit ang huling sinabi ni Bang Yu. Napagtanto ni Beck na natuto itong magsalita dahil kinain nito ang ulo ni Bang Yu. Sinabi rin nito na patay na ang Queen, kaya gusto nitong maghayganti sa pamamagitan ng pagpatay sa kanilang king. Nakaramdam ito ng malakas na presensya sa labas, at nagpa siya itong puntahan iyon. Napagtanto ni Beck na si Godo ang tinutukoy nito. Lumipat ang eksena kay Godo habang sinasabi ng kasama niyang si Ashida na nawalan sila ng kontak sa dalawang team. Kaya nagpa siya siyang hanapin ang mga ito. Natagpuan niya ang mga labi ng kanyang mga kasamahan at iniulat ito kay Matsumoto. Para kay Godo, namatay sila dahil mahina sila, pero sinabi ni Matsumoto na hindi iyon problema dahil hindi niya sila kailangan para matapos ang misyon. Sinabi ni Godo na bumabalik na ang mga ants sa pugad at naniniwala siyang hindi kakayanin ng Korean hunters dahil hindi sila sapat na malakas. Kaya inutusan siya ni Matsumoto na iwan ang mga ito at sumama sa second assault team para sakupin ang Jeju Island. Doon nalaman na ang plano niya ay pahinain ang Korea sa pamamagitan ng paglipol sa kanilang S-rank hunters at palakasin ang imahe ng Japan. Inutusan ni Godo ang lahat na umatras at sundin ang plano, pero biglang umatake ang Ant King. Hinarang ni Godo ang atake, pero napatay pa rin si Ashida. Sinabihan niya si Minoru na sumama sa second assault team dahil magiging sagabal lang siya kung mananatili. Tinanong siya ng Ant King kung siya ba ang king, at sinabi niyang oo. Pero nagulat siya sa lakas nito, at bago pa siya makakilos, natalo siya agad. Makikita ang swarm ng ants na papalapit sa Korean hunters. Sinubukan ni Choi na pasabugan ang mga ito, pero sinabi niyang naabot na niya ang limit niya. Napansin ni Beck na wala na sila sa kondisyon para lumaban, kaya siguradong mamamatay sila kapag dumating ang mga ants. Pero biglang lumitaw ang mga sundalo ni Jinwoo at pinrotektahan sila laban sa mga ants, at naghanda siyang sumali sa laban gamit ang exchange. Nagtaka ang
ang lahat kung ano ang nangyayari, at sumugod ang mga ants pero biglang lumitaw ang mga generals ni Jinwoo at agad nilang winasak ang mga ito. Dumating si Jinwoo at sumama sa kanyang mga minions, habang nagtataka ang mga hunters kung paano siya nakarating doon. Lumipat ang eksena kay Gia habang napansin niyang naputol ang broadcast at nagpanik ang media. Nag-aalala silang baka nalipol na ang S-rank hunters. Sinubukan ng director na kontaken ang cameraman pero wala itong signal at pilit niyang pinapaandar ang camera. Patuloy na pinapatay ng mga generals ni Jinwoo ang mga ants habang papalapit siya sa mga hunters. Nagtanong si Baek pero sinabi ni Jinwoo na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Kumuha siya ng healing potion pero napagtanto niyang kailangan niya itong ipainom sa kanila. Nagulat sila nang tuluyan silang gumaling. Sinubukan niyang pagalingin si Hai pero hindi ito gumana dahil sinabi ng system na masyadong mababa ang HP nito. Napansin niyang humihina ang aura nito. Sinabi niya sa iba na kailangan nilang tumakas at humingi ng tulong para kay Hai. Pero biglang may panibagong alon ng mga halimaw na paparating. Sa association, nagtataka ang lahat kung ano ang nangyayari dahil may signal interference sa isla at hindi nila makontak ang team ng Japan. Inutusan ni Gi na ibalik ang komunikasyon at ihanda ang medical team. Inamin niyang nag-aalala siya, pero wala siyang magawa para tulungan ang mga hunters. Iniulat ni Rai kay Matsumoto na wala na ang signal ni Godo, kaya napagtanto nilang patay na ito. Hindi makapaniwala si Matsumoto at inutusan si Rai na suriin ang ibang hunters dahil hindi nila kayang mawalan pa ng iba. Bumalik tayo kay Jinwoo habang napansin niyang kayang-kaya ng kanyang generals ang mga ants, pero nahihirapan ang kanyang knights. Kaya naisip niyang palakasin pa ang kanilang combat power. Sinabi niya sa lahat na nasa panganib sila, pero tutulungan niya silang makatakas. Inutusan niya silang sumunod kay Fang habang nilalabanan ng kanyang mga minions ang mga ants. Pumayag sila sa plano, pero sinabi niya na huwag nilang sasabihin sa iba ang makikita nila dahil balak niyang gawing minions ang mga ants. Pero biglang tumigil ang mga halimaw sa pag-atake, at naramdaman ng lahat ang isang napakalakas na presensya habang lumilitaw ang Ant King. Napagtanto ni Baek na ito ang pumatay kay Godo, pero sinabi ng nilalang na masyadong mahina si Godo para maging king. Humakbang si Jinwoo at pinakawalan ang kanyang aura. Tinanong siya ng Ant King kung siya ba ang king, pero nagulat lang siya na marunong magsalita ang isang ant. Napagtanto ng Ant King na may malakas ding presensya si Jinwoo at sinubukan siyang takutin gamit ang nakakatindig balahibong sigaw pero nanatiling kalmado si Jinwoo. Nagsimulang gumana ulit ang camera at napansin ng director na handa nang lumaban si Jinwoo kaya inutusan niya ang mga tauhan niya na mag-leave. Nakita ng lahat si Jinwoo at hindi sila makapaniwala na nakikipaglaban siya sa mga ants. Doon nila na-realize na ang kapalaran ng laban ay nasa balikat niya. Tuwang-tuwa si Gun nang makita siya, habang nagtataka si Jingsho kung paano siya nakarating doon. Pero sinabi ni Gi na hindi na mahalaga iyon, at ang dapat nilang gawin ay maniwala na lang sa kanya. Naunang umatake ang Ant King, at ang impact nito ay lumikha ng napakalakas na shockwave. Inakala ng ibang hunters na patay na si Jinwoo, pero nakita nilang nakatayo pa rin siya. Gumamit siya ng ruler's hand para ibagsak ang ant sa lupa, at sinundan ito ng isang napakalakas na suntok. Hindi makapaniwala ang lahat sa lakas niya, lalo na't isa siyang mage. Napansin ni Jinwoo na matigas ang kalaban, at nagsimula silang magpalitan ng suntok habang hirap ang cameraman na manatiling nakatayo. Naiwasan ni Jinwoo ang atake ng ant at gumanti siya ng suntok na nagpalipad dito. Pero agad itong bumalik at sumugod, at sinalubong niya ito ng isang malakas na suntok sa ulo. Biglang umatake ang ant gamit ang dila nito, at kumalat ang lason sa buong katawan ni Jinwoo. Sinabi ng ant na hindi na siya makakagalaw dahil sa lason, kaya inakala nitong tapos na ang laban at naghanda na itong tapusin siya. Samantala, lumipat ang eksena kay Matsumoto na nalaman na 7 sa 10 hunters na ipinadala niya ay patay na. Nagalit siya at sinabihan si Rai na wala itong silbi. Ibinunyag na ang monster na pumatay kay Godo ay nasa malapit sa crater, at iniisip ni Matsumoto kung ano ang ginagawa nito doon. Sinabi ni Rai na malamang bumalik ito sa nest dahil sugatan ito. Naniniwala si Matsumoto na lilipulin nito ang Korean hunters sa loob ng nest kaya iniutos niya sa natitirang hunters na sumama sa second assault team at maghanda sa panibagong pag-atake. Inutusan si Kana na maghintay sa helicopter, at ipinaliwanag niya ang plano sa mga kasama niya. Pero sinabi ni Minoru na wala silang laban sa Ant King. Sinabihan siya ni Kana na magpakatatag, pero kumbinsido si Minoru na mamamatay sila kung hindi sila tatakas. Dahil dito, tinawag niya itong kahihiyan at sinabi na wala silang choice kundi sundin ang utos. Bumalik ang eksena kay Jinwoo, kung saan pinigilan niya ang atake ng Ant King at pinatalsik ito gamit ang isa pang suntok. Napagtanto niya na ang lason ang secret weapon nito, pero nalaman din na gumaling siya dahil sa kanyang health at longevity skill.
Gayunpaman, nag-aalala siya na baka mamatay si Hyen. Kaya nagpa siya siyang tapusin na ang laban. Siya ang unang umatake, pero naiwasan iyon ng Ant at sinuri nito ang sitwasyon. Napagtanto nitong ang tanging paraan para matalo si Jinwoo ay higaitan ang bilis nito, kaya nag-transform ito sa ultimate form. Samantala, in-equip ni Jinwoo ang kanyang Demon Monarch Daggers, na nagpapataas ng kanyang attack power. Sabay silang sumugod at nagbanggaan sa napakabilis na galaw. Hirap makasabay si Jinwoo sa bilis ng Ant, at napaatras siya nito. Gumamit ang Ant ng Ice Shards para umatake, pero naiwasan iyon ni Jinwoo. Bumagsak ang kisame at nagpatuloy ang laban sa himpapawid. Doon napansin ng Ant na magkapantay na ang bilis nila, at lalo pang bumibilis si Jinwoo. Nagpatuloy ang sagupaan sa sobrang bilis na halos hindi na masundan ng iba. Patuloy na bumibilis si Jinwoo, at kahit napipigilan ng Ant ang kanyang mga atake, naghagis siya ng daggers para makagawa ng opening. Agad siyang sumugod at nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na atake. Pero bigla siyang na-counter ng Ant at muntik ng matalo. Sa sandaling iyon, natutunan niya ang bagong skill na mutilation, na agad pinay-repiraso ang katawan ng Ant. Sinubukan niyang tapusin ang laban, pero gumamit ang Ant ng yelo para harangin ang atake at nag-regenerate ito. Napagtanto ng Ant na hindi nito kayang talunin si Jinwoo, kaya sinubukan nitong tumakas, pero agad siyang hinabol nito. Inutusan ng Ant ang ibang ants na umatake, pero sinuman ni Jinwoo ang kanyang Shadow Army. Pinabagsak ng kanyang mga minions ang mga kalaban habang winasak ni Fang ang mga ito gamit ang Fire Blast. Hindi makapaniwala ang Ant King, dahil nilikha ito para maging apex predator, pero wala pala itong laban kay Jinwoo. Sinubukan nitong lumipad palayo, pero ginamit ni Jinwoo ang Ruler's Hand para ibagsak ito, at tinapos niya ito gamit ang mutilation skill. Sinabi ng system na natalo na niya ang kalaban, at nagsitakbuhan ang ibang ants. Doon napagtanto ng lahat na tapos na ang laban. Pero agad niyang sinuri si Hyen at nakita niyang malala na ang kondisyon nito. Sinabi ni Troy na nakahanda ang helicopter sa labas, pero alam ni Jinwoo na hindi na aabot si Hyen. Kaya nagpa siya siyang gamitin ang Elixir of Life bilang huling paraan, pero hindi ito umubra dahil para lang ito sa sakit. Nag-isip siya kung paano siya makakatulong, dahil hindi gumagana ang potions niya at naka-cooldown pa ang Shadow Exchange skill. Pero hindi siya pumayag na mamatay si Hyen. Inutusan niya ang cameraman na itigil ang broadcast habang binuhat siya ni Fang at dinala sa tabi ng katawan ni Bayano. Nagtanong si Beck kung ano ang plano niya, pero sinabi niyang wala siyang oras magpaliwanag, at ginawa niyang minion si Byungyo. Samantala, makikita si Rai kasama ang Japanese hunters at sinabihan niya silang sundin ang plano. Pero ayaw nang bumalik ni Minoru sa island dahil alam niyang wala silang laban sa King. Pero sinabi ni Rai na patay na ito, at isang Japanese hunter daw ang pumatay. Bumalik ang eksena kay Jinwoo, kung saan napansin ng ibang hunters na kaya niyang kontrolin ang mga patay. Ginamit ni Bango ang healing spell para iligtas si Hyen. Ibinunyag ni Jinwoo na hindi niya ito inutusan, at alam niyang mabuting tao si Byungyo. Alam ni Beck na ayaw ni Bango sa pakikipaglaban, kaya nakiusap siya kay Jinwoo na huwag itong ipadala sa laban. Sinabi ni Jinwoo na huwag mag-alala dahil papayagan niyang makapahinga si Byungyo, at kinanselan niya ang Shadow Extraction. Unti-unting naglaho si Byo, pero ngumiti ito kay Beck, na nagpasalamat kay Jinwoo dahil pinayagan niyang makalaya ang kaluluwa nito. Lumipat ang eksena kay Matsumoto, na hindi makapaniwala na buhay pa ang Korean hunters. Nagtataka siya kung paano nakasali si Jinwoo gayong hindi naman siya dapat kasama sa raid. Sinabi ni Roji na bigla na lang itong lumitaw, at tinanong kung itutuloy pa ba nila ang plano dahil mahihirapan ang bansa nila kung mas marami pang S-rank hunters ang mawawala. Kaya iniutos ni Matsumoto ang pag-address ng lahat, pero nawalan siya ng kontrol dahil naging isang malaking kabiguan ang buong operasyon. Makikita ang mga ants na lumilipad palayo sa island, at sinusubukan silang pigilan ng sentry team. Napagtanto nilang wala na itong kontrol dahil wala na ang leader nila. Dali-daling sumakay ang S-rank hunters sa helicopter, pero napansin nilang papunta ang mga ants sa mainland, at naisip nilang hindi sila makakatakas kung hindi sila magmamadali. Sinabi ni Choi na oras na para umalis, pero may isang mage ang nagtanong kung bakit wala si Jinwoo kasama nila. Kaya ipinaliwanag ni Choi na siya ang may iwan para lipulin ang mga ants, pero hindi siya matutulungan ng iba dahil kailangan nilang dalhin si Hyen sa medical team. Makikita si Fang na sinusunog ang mga itlog ng ants, habang ginagamit ni Jinwoo ang Long Sword of the Demon Monarch para magpatawag ng kidlat na agad sumire sa mga ito. Napansin niya kung gaano kalakas ang destructive power nito, pero iniutos niya sa kanyang mga minions na sila na ang bahala sa natitira. Tuluyan nilang nilinis ang buong nest, at dahil dito ay umabot si Jinwoo sa level 100. Lumapit siya sa labi ng Ant King at ginamit ang Shadow Extraction. Bigla siyang napalibutan ng kadiliman, kaya inakala niyang nabigo ang spell niya. Pero maya-maya, lumitaw ang shadow ng Ant King. Naghanda na sana siyang gawing minions ang ibang ants,
pero bigla siyang tinawag nitong King. Nagulat siya dahil nakakapagsalita ito, samantalang ang iba niyang minions ay hindi. Sinabi ng system na kailangan niya itong bigyan ng pangalan, at napansin niyang ito ang unang beses na makakita siya ng general rank minion. Inisip niya na kaya itong magsalita ay dahil sa rank nito. Kahit siya ang pumatay dito, ipinaliwanag ng nilalang na hindi ito tuluyang namatay dahil muling isinilang ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jinwoo. Nangako ito ng katapatan at hiniling na bigyan siya ng pangalan. Kaya pinangalanan niya itong Barrow, at isinama niya ang iba pang ants sa kanyang Shadow Army. Makikita ang isang swarm ng ants na papalapit sa kanyang city, at lumalaban ang sentry team para protektahan ang mga tao. Sinabi ni Barrett kay Jinwoo na mahigit 4,000 ants ang nagwawala, kaya inutusan niya si Barrow na lipulin ang mga ito, at agad itong lumipad para harapin sila. Si Sanchi ay nakikipagtulungan sa ibang hunters para patumbahin ang isang ant, at sinabi niyang kailangan nilang magtulungan para isa-isang mapatay ang mga monsters. Pero biglang may dalawang ants na sabay umatake sa kanya. Napansin ni Gia na nasa panganib siya, pero bigla na lang piraso ang mga ants. Nakita ng lahat ang isang liwanag na winawasak ang lahat ng madaanan nito. At lumabas na si Barrow iyon, pero hindi siya makilala ng ibang hunters dahil sa sobrang bilis nito. Makikita ang S-rank hunters sa helicopter habang hirap ang mage na panatilihin ang barrier na nagpoprotekta sa kanila mula sa ants. Sinubukan ni Taego at Choi na pabagsakin ang mga ito, pero nakalusot pa rin ang ilan, kaya inakala ng lahat na katapusan na nila. Pero biglang may kidlat na tumama at pumatay sa mga ants, at dumating si Kaisel kasama si Jinwoo. Doon nila napagtanto na muli silang iniligtas niya. Tuluyan ng nalipol ang mga ants, at ligtas na nakabalik ang grupo ni Choi, kaya nagdiwang ang lahat. Dinala si Hyen sa medical team, habang sinabi ni Gi na may mga nasawi sa laban, pero sa wakas ay nasakop din nila ang Jeju Island. Makikita rin ang isang swarm ng ants na papalapit sa Chinese Navy, pero ang kanilang national level hunter ay nagpakawalan ng kapangyarihan at pinaire-piraso ang mga ito gamit ang kanyang mga espada. Ang atake niya ay lumikha ng napakalaking pagsabog na agad nagburst sa mga ants, at sinabi niyang hindi man lang iyon naging hamon sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagtipon ang lahat sa isang monumento kung saan sila nagbigay galang sa mga taong namatay dahil sa ants. Nag-alay si Jinwoo ng bulaklak para kay Bango, at nalaman natin na tinuturing siya ng lahat na bayani dahil siya ang tumalo sa Ant King. Pero may ilan ding sinisisi siya sa mga nasawi, dahil iniisip nilang sana ay napigilan niya ang maraming pagkamatay kung hindi siya naging abala sa aura farming. Sinabihan siya ni Beck na itaas ang ulo niya, at pinaalala na siya ang nagtapos sa trahedya. Nagpasalamat si Gon kay Jinwoo sa pagsuporta sa raid mission, pero sinisi niya ang sarili sa pagkamatay ni Bang Yu. Sinabi ni Gi na kung hindi siya nakialam, lahat sana sila ay namatay. Nangako si Gi na babawi siya balang araw, at sinabi rin na alam na ng buong mundo ang kanyang kapangyarihan, kaya hindi na siya makakapamuhay ng tahimik. Tinanong siya kung ano ang plano niya, at sinabi ni Jinwoo na gusto niyang magtayo ng sarili niyang guild. Makikita ang Knights Guild sa loob ng Ant Nest, na inutusang linisin ito, pero bigla nilang nakita ang isang misteryosong lalaki at naghanda silang labanan ito, sinasabing, hindi ito dapat naroon. Pero ang kasama nito ay pinitik lang ang daliri at agad silang nakatulog. Napansin ng mga lalaki na nararamdaman nila ang kapangyarihan ni Ilwan sa lugar. Nagtaka sila kung bakit tinutulungan nito ang mga tao. Isa sa kanila ang nagbukas ng portal at sinabi na dapat na silang umalis dahil tapos na ang trabaho nila. Sumunod din ang isa pa, dahil wala na raw dahilan para makialam. Pero makikita si Ilhoan na pinagmamasdan sila mula sa itaas. Naipit si Jinwoo sa traffic at sinabi niya kay Eugene na pwede silang magtayo ng guild dahil nakuha na nila ang approval ni Genie. Excited si Eugene, at gusto ring sumali ni Song. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Guni, na nagsabing may isang B-rank gate na sanhi ng traffic. Kaya nagpa siya si Jinwoo na siya na ang bahala. Makikita ang isang lalaki na naghihintay sa pagdating ng hunters, pero napagtanto niyang naipit ang mga ito sa traffic. Biglang lumitaw si Jinwoo at sinabi na siya na ang hahawak nito. Pumasok siya mag-isa, pero biglang naging red ang gate, at napagtanto niyang matatagalan bago ito malinis. Napansin niyang napapalibutan siya, kaya tinawag niya ang kanyang Shadow Army at inutusan silang linisin ang dungeon sa lalong madaling panahon. Makikita na naka-recover na si Han, pero napagtanto niyang wala siyang nagawa laban sa King, kaya iniisip niyang hindi pa siya sapat na malakas. Pero determinado siyang mag-improve para makahabol at makatabi si Jinwoo. Habang nakikipaglaban ang Shadow Army sa mga monsters sa dungeon, napaisip si Jinwoo kung gaano kalupit ang mundong iyon. Dahil sa dungeon, ang hunters ay pwedeng maging biktima at mamatay anumang oras. Kahit magkakaiba man ang kanilang mga layunin, naisip niya na bilang hunters, ang tanging magagawa nila ay magpatuloy sa pangangaso. Tuluyan ng nilipol ng Shadow Army ang mga monsters, at sabay-sabay silang yumuko kay Jinwoo habang inaabangan niya ang susunod niyang hunt. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below.
Kita-kits tayo sa susunod na recap.